Ito ang kwento kung paano, matapos kong sampalin ang kabit ng aking asawa, binali niya ang aking binti at ikinulong ako sa isang bodega. Kaya, tinawagan ko ang aking ama, isang makapangyarihang don. Ama, sabi ko, huwag kang magtira ng sinuman sa pamilyang iyon. Ito ang aming ikatlong anibersaryo ng kasal. Gusto kong sorpresahin si Ricardo, kaya maaga kong tinapos ang aking mga appointment sa Manila Fashion Week. Nang buksan ko ang pinto ng aming penthouse sa Makati, ang aking stilettos ay gumawa ng matalas, malutong na tunog sa sahig na marmol. Sa sala, nakakalat ang medyas at lingerie ng isang babae. Ang bakas ay humantong sa ikalawang palapag patungo sa aming kwarto. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso at nanlamig at pinawisan ng aking mga palad. Ngunit sa kamangmangan, kumapit pa rin ako sa isang hibla ng pag-asa. Baka nililinis lang ng katulong. Naglaho ang pag-asang iyon sa sandaling narinig ko ang pamilyar na ungol na nagmumula sa silid. Ricardo, paano kung biglang bumalik ang asawa mo? Ang boses ni Carla ay nakasusuka sa tamis. Huwag kang mag-alala. Sinta, nasa Quezon City si Sofia sa loob ng isang linggo. Hindi siya babalik ng isa pang 2 araw. Ang hininga ni Ricardo na tugon ay puno ng pagmamahal na hindi ko pa narinig mula sa kanya. At kahit bumalik pa siya, ano ang magagawa niya? Isa lang siyang walang kwentang nabubuhay sa aking pera. Tumayo ako sa labas ng pinto, nanginginig mula ulo hanggang paa. Si Carla, ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, ay nakikipagtalik sa aking asawa sa aking sariling kama. Ang aking huling 3 taon, na inialay ko ng buo sa pamilyang iyon, ay nawalan ng saysay ni Ricardo, na ipininta ako bilang isang hamak na parasito. Nawala ang aking pasensya. Binuksan ko ang pinto ng buong lakas. Ang nakakasuklam na tanawin ng 2 maputla, magkadikit na katawan ay sumampal sa akin. Sofia! Nagmamadaling bumaba si Ricardo kay Carla. Sumigaw si Carla at hinila ang isang kumot sa kanyang sarili, ngunit isang mapangahas na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Sofia! Makinig ka! Hindi mo naiintindihan. Manahimik ka! Lumapag ang aking kamay sa kanyang pisngi ng buong lakas. Napalingo ang ulo ni Carla. Ang kanyang perpektong inukit na ilong ay baluktot na ngayon, isang patak ng dugo ang lumalabas mula sa sulok ng kanyang bibig. Sofia, nawawalan ka na ba ng katinuan? Tumalon si Ricardo mula sa kama at sinuntok ako sa tiyan. Yumuko ako sa sakit, ngunit galit akong nagtaas ng ulo upang tingnan siya. Ricardo, paano mo nagawa ito sa akin? Paano ko? Hinila niya ang aking buhok at kinaladkad ako patungo sa hagdanan. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Isang maliit na designer lang. Ang pagpapakasal sa akin, ang pinakamalaking karangalan na maaaring magkaroon ng iyong pamilya. Paano mo nagawang saktan si Carla? Ang kanyang ama ay ang presidente ng Vance Group. Kahit na naramdaman kong napupunit ang aking anit, tumawa ako. Ah, kaya niloko mo ako dahil mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa atin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo? Nang magsimula ka ng wala, manahimik ka. Sa matinding galit, tinulak niya ako. Nawalan ako ng balanse at nahulog sa hagdanan. Bumangga ang aking kanang binti sa isang pandekorasyon na haligi sa sulok at isang nakakasuklam na kalabog ang sinundan ng isang sakit na sobrang tindi kaya nawalan ako ng paningin. Itigil mo ang iyong pag-arte at bumangon ka. Bumaba si Ricardo at sinipa ang aking bali na binti. Sumigaw ako. Ang aking likod ay agad na basang-basa sa malamig na pawis. Ricardo, sa tingin ko ay bali ang kanyang binti. Nagmamadaling bumaba si Carla, nakabalot sa isang kumot. Nang makita niya ang hindi natural na anggulo ng aking binti, namutla ang kanyang mukha. Anong abala? Sumimangot si Ricardo. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa braso at kinaladkad ako patungo sa bodega. Iwanan mo siya doon para turuan siya ng leksyon. Kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Halos mawalan ako ng malay sa sakit, ngunit kinagat ko ang aking labi upang hindi na makagawa ng anumang tunog. Habang itinapon ako sa basa, madilim na bodega, narinig ko si Ricardo na sinasabi sa katulong, walang sino man ang magbibigay sa kanya ng pagkain sa susunod na 24 na oras. Hayaan siyang mag-isip. Bumagsak ang mabigat na pintong bakal
at nilamon ng dilim ang lahat. Yumuko ako sa isang sulok. Ang aking kanang binti ay namamaga na lampas sa pagkakakilanlan. Ang sakit ay nagdulot sa akin na mawalan ng lahat ng bakas ng oras. Gaano nakatagal? Naghahanap ako sa aking bulsa at nakita ang aking telepono. Sa himala, hindi ito sira. Sa ibaba ng aking mga kontak ay isang numero na hindi ko tinawagan sa loob ng 20 taon. Ang nakaimbak na pangalan ay isang salita lang, Ama. Pinindot ko ang pindutan ng tawag. Pagkatapos ng 3 ring, isang malalim, malakas na boses ang sumagot. Sino ito? Ang aking boses ay isang garalgal na bulong. Ako ito, Sofia. May ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay ang tunog ng isang upuan na bumagsak at isang takot na boses. Sofia, nasaan ka? Anong nangyari? Binali ng aking asawa ang aking binti at ikinulong ako sa isang bodega. Ang bawat salita ay parang kutsilyo sa aking lalamunan. Ama, tulungan mo ako. Ipadala mo sa akin ang address. Darating ako sa loob ng 10. Bago niya ibaba ang tawag, narinig ko siyang sumisigaw ng galit na mga utos upang ihanda ang mga kotse. Nang nanginginig ang kamay, ipinadala ko ang lokasyon at pagkatapos ay nagsimulang tumawa. Tumawa ako hanggang sa umagos ang luha sa aking mukha. Ang hangal na si Ricardo ay akala niya ay isa lang akong ordinaryong designer. Hindi niya kailanman naisip kung sino ang aking ama. Ibinunyag lang sa akin ng aking ina sa kanyang higaan ng kamatayan. Ang aking ama ay si Don Vicente Moretti, ang ulo ng komisyon, isang makapangyarihang sindikato na kumokontrol hindi lamang sa Maynila, kundi pati na rin sa karamihan ng underworld ng Luzon. Ang aking ina, na ayaw ng anumang bahagi ng mundong iyon para sa akin, ay iniwan siya at pinalaki ako mag-isa. Ako, na iginagalang ang kanyang mga hangarin, ay sumumpa na mamuhay ng isang buhay na malaya mula sa anino ng aking pamilya. Hindi ko man lang sinabi sa aking ama ang tungkol sa aking kasal. Hindi pa nakalipas ang 10 minuto nang marinig ko ang nagmamadaling mga yapak at ang tunog ng pakikipaglaban sa itaas. Pagkatapos ay sinipa ang pinto ng bodega sa isang solong hampas. Sa nakakabulag na ilaw, isang malaking lalaki na nakaitim na suit ang mabilis na lumapit. Binibining Sofia. Ang pangalan ko ay Lucas. Ipinadala ako ng Don para kunin ka. Lumuhod siya, sinuri ang aking binti, at nagbago ang kanyang mukha. Mga anak ng... Habang dahan-dahang binuhat ako ni Lucas, nakita ko ang 2 walang malay na bodyguard, malapit sa pinto. Sila ang mga tauhan ni Ricardo na ipinoste upang bantayan ako. Sa tuktok ng hagdanan, nakaluhod si Ricardo at Carla, hawak ng iba pang mga lalaki na nakaitim na suit. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng takot. Sofia, sino sila? Ano ang ginagawa mo? Sumigaw si Ricardo habang nagpupumiglas. Na nakasandal ng mahina sa balikat ni Lucas, binigyan ko siya ng duguan ng ngiti. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang kanang kamay ng aking ama. At tungkol sa kung sino ang aking ama, malalaman mo sa lalong madaling panahon, Ricardo. Habang dinadala ako ni Lucas patungo sa isang limusin na nakaparada sa labas, narinig ko ang hysterical na sigaw ni Carla. Imposible! Patay na ang ama ni Sofia, ng ilang taon na. Sa loob ng kotse, isang lalaking nasa edad na may kulay pilak na buhok ang naghihintay ng balisa. Nang makita niya ang aking kaawa-awang kalagayan, isang mamamatay tao na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Sofia, ipapabali ng ama ang mga binti ng mga hayop na iyon. Lahat sila, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng yelo. At ang pamilya Vance, huwag kang magtira ng sinuman. Habang mabilis akong dinadala ni Lucas palabas ng bodega, ang sikat ng araw sa maagang tag-init ay sobrang nakakabulag kaya hindi ko mabuksan ang aking mga mata. Kinagat ko ang aking mga ngipin, hanggang sa matikman ko ang metallic na lasa ng dugo sa aking bibig. Sinusubukang tiisin ang matinding sakit sa aking kanang binti. Binibining Sofia, humawak ka lang ng kaunti pa. Ang boses ni Lucas ay kalmado at malakas. Ang kanyang amoy, isang bahagyang halo ng pulbura, ay kakaibang nakakapanatag. Sa aking likod, narinig ko ang sigaw ni Ricardo. Ito ay trespassing! Tatawagan ko ang mga pulis. Sofia, sino ang tinawagan mo? Hindi ko na kailangan pang lumingon.
Ang mga tauhan ni Lucas ang bahala sa kanya. Sa sandaling bumukas ang pinto ng limousine, nagharap kami ng aking ama, si Don Vicente Moretti, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naaalala ko. Halos puti na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata na parang agila, kasing tulis ng talim, ay hindi nagbago. Sa sandaling iyon, nakatitig sila sa aking bali na binti. Sofia, bahagyang nanginginig ang boses ng aking ama. Lucas, sa Makati Medical Center, tawagan si Dr. Reyes. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang operating room. Maingat akong inilagay sa malalambot na upuan ng balat. Ginamit ng aking ama ang mga unan upang suportahan ang aking binti. Pinindot niya ang isang pindutan at isang soundproof na partisyon ang tumaas na naghihiwalay sa amin mula sa driver. Sino ang gumawa nito? Ang kanyang tanong ay pinutol, ngunit ang kanyang boses ay kasing lamig ng isang iceberg. Ang aking asawa, si Ricardo Blackwood. Sabi ko nang may mapait na ngiti. Nahuli niya ako na niloloko siya kasama ang aking kaibigan na si Carla Vance. Ang titig ng aking ama ay parang dagat bago ang isang bagyo. Kalmado sa ibabaw, ngunit may kapangyarihang sirain ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Gusto ko ng isang kumpletong background check sa dalawang tao, si Ricardo Blackwood at si Carla Vance. Si Vance ay ang anak na babae ni Presidente George Vance. Sige, wag mo muna silang galawin. Hintayin mo ang aking utos. Ibinaba niya ang tawag at lumingon sa akin. Bakit hindi ka kailanman tumawag matapos umalis ang iyong ina? Ayaw ni Ina na masangkot ako sa sindikato. Malumanay kong sinagot. Nagpunta ako sa Parsons School of Design. Nakakuha ako ng trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Akala ko ay makakakaya akong mamuhay ng isang normal na buhay. Isang kalamnan ang kumibot sa pisngi ng aking ama, at kaya pinakasalan mo ang isang hayop na bumabali ng iyong binti. Hindi ako makasagot. Sa labas ng bintana, ang skyline ng lungsod ay lumabo na parang isang panaginip. Kasing ikli ng aking 3 taon ng hangal na kasal. Sa VIP entrance ng Makati Medical Center, maraming doktor ang naghihintay sa amin. Si Dr. Reyes, ang pinakamahusay na orthopedic surgeon sa Luzon. Ang personal na nagtulak ng aking stretcher sa elevator. Hawak ng aking ama ang aking kamay sa buong panahon. Hanggang sa mga pinto ng operating room. Magaspang ngunit mainit ang kanyang kamay. Naging matagumpay ang operasyon. Nang buksan ko ang aking mga mata, nasa isang silid ako ng ospital na mukhang isang suite sa isang 5-star hotel. Ang aking kanang binti ay nakataas sa isang cast. Sa labas ng bintana ay isang nakamamanghang tanawin ng lungsod sa gabi. Ang aking ama ay nakaupo sa sofa sa tabi ng kama, nagbabasa ng mga dokumento sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang kanyang profile ay mukhang partikular na malamig at matigas. Ama! Mahina akong tawag. Agad niyang ibinaba ang mga dokumento at lumapit. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, naging maayos ang operasyon, ngunit kailangan kong manatili sa kama nang hindi gumagalaw sa loob ng 2 buwan. Salamat. Nag-alinlangan ako ng isang sandali, pagkatapos ay tinanong, at si Ricardo at ang iba pa, inasikaso na ni Lucas. Isang nakamamatay na kislap ang dumaan sa mga mata ng aking ama. Ang bastardo mong asawa ay akala niya ay mga hamak na thugs lang tayo. Patuloy siyang sumisigaw na idedemanda niya tayo. Tumawa ako. Ngunit ang sugat ay nagdulot sa akin ng sakit. Kawawang hangal na si Ricardo. Wala siyang ideya kung sino ang kanyang tinawid. Ang komisyon ay isang malawak na organisasyon na kumokontrol sa politika at ekonomiya ng Luzon mula sa likod ng mga eksena. Maging ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi nangangahas na salungatin sila. Sofia, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Umupo ang aking ama sa tabi ko. Ayon sa mga patakaran ng komisyon, ang bastardo na si Ricardo ay dapat na nasa ilalim na ng Pasig River ngayon. Pinikit ko ang aking mga mata na naaalala ang araw na nakilala ko si Ricardo. 3 taon na ang nakalipas. Isa siyang batang negosyante na nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo. Naghintay siya sa labas ng aking opisina sa loob ng 1 buwan na sinasabing gusto niya akong magdisenyo ng logo ng kanyang kumpanya. Sinabi niya na ang aking mga disenyo ay may kaluluwa, na hindi pa siya nakakakilala ng isang babae na kasing espesyal ko. Gusto ko siyang makaranas ng sakit
na mas malala pa sa kamatayan. Nang muli kong buksan ang aking mga mata, isang malamig na boses ang lumabas mula sa aking mga labi. Ngunit sa likod ng mga eksena, binuo nila ang kanilang kayamanan sa pautang na may mataas na interes at iligal na pagpapalayas. Gusto kong makita si Ricardo na panoorin ang lahat na gumuho sa harap ng kanyang mga mata hanggang sa wala na siyang matira, tulad ng ginawa niya sa akin. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumabas sa mukha ng aking ama. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang jacket. Perpektong timing. Nalaman lang ng aking mga tauhan na isinasapalaran ng mga Blackwood ang lahat sa pagbid para sa bagong Hudson Yards Real Estate Development. Ang mga dokumento ng bid ay puno ng mga inflated na numero. Binuksan niya ang mga pahina at itinuro ang isa. At ang pinakanakakatawa, ang iyong mahal na asawa ay nag-divert ng 5 milyon mula sa pondo ng kumpanya upang labahan sa isang kasino sa Atlantic City at hindi pa niya natatakpan ang butas. Kinuha ko ang mga dokumento, nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Sa ebidensya na ito lamang, maaari kong ipadala si Ricardo sa bilangguan. Maaari kong pabagsakin ang stock ng Blackwood Construction. Ama, kailangan ko ng oras, sabi ko, huminga ng malalim. Magpapanggap ako na pinatawad ko siya. Babalik ako sa kanyang bahay at magtitipon ng mas maraming ebidensya. Masyadong mapanganib, sumimangot ang aking ama. Pakiusap, hinawakan ko ang kanyang kamay. Gusto ko siyang sirain gamit ang aking sariling mga kamay. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay tumango ang aking ama. Sige, ngunit si Lucas ay mananatili sa iyong tabi. 24,007. Pinindot niya ang isang buzzer. Tinawag si Lucas na naghihintay sa labas. Mula ngayon, ang aking buhay ay pag-aari ni Binibining Sofia. Lumuhod si Lucas at iniabot sa akin ang isang espesyal na telepono. Binibining Sofia, ito ay may direktang linya ko at ang mga emergency contact ng Don. Sa anumang panganib, pindutin ang pulang pindutan na ito at darating kami sa loob ng 3 minuto. Kinuha ko ang telepono. Ang bigat nito ay parang susi sa isang bagong buhay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ricardo sa aking pinto. Ang kanyang mukha ay maskara ng takot. Gusot ang kanyang suit at may malalim na dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya nakatulog sa loob ng ilang araw. Sofia. Nanginginig ang kanyang boses. May hawak siyang maliit na bouquet ng mga carnation. Hindi ko alam na ang iyong ama ay si Don Vicente Moretti. Talaga? Inayos ko ang aking mukha sa isang pagod ngunit mapagpatawad na ngiti. Nagkamali din ako, Ricardo. Hindi ko dapat sinaktan si Carla. Nagmamadaling lumapit si Ricardo sa kama na parang nakahanap ng life raft. Sofia, pinatawad mo ako? Nawala ako sa katinuan. Niyaya ako ni Carla. Hindi ko na ito gagawin muli. Nangangako ako. Sa nakita kong kanyang malikhaing pag-arte, parang gusto kong isuka ang sopas na kakain ko lang, ngunit kailangan magpatuloy ang palabas. Binigyan ka na ng magandang leksyon ni Ama. Kalimutan na natin ito, sabi ko ng kalmado. Paglabas ko ng ospital, magsisimula tayo muli, okay? Si Ricardo, na labis na natutuwa, ay paulit-ulit na tumango. Wala siyang ideya na habang hawak niya ang aking kamay gamit ang kanyang mapanlinlang na mga daliri, isang nakatagong kamera sa silid ang nagre-record ng bawat ekspresyon niya. Sa araw ng aking paglabas, nagpadala ang aking ama ng isang Mercedes upang dalhin ako sa bahay ng mga Blackwood. Ang eksena ay napakagarbo, kaya't lumabas ito sa lokal na balita. Namutla si Ricardo nang makita niya mismo si Lucas na nagtutulak ng aking wheelchair papasok sa bahay. Kung ang Binibining Sofia ay makakuha ng kahit maliit na gasgas. Bumulong si Lucas sa tainga ni Ricardo sa boses na sapat lamang na marinig ko. Sabi ng Don, ipapakain ka niya ng buhay sa mga asong kalye. Nagsimulang manginig si Ricardo nang matindi kaya't halos maihi siya sa kanyang pantalon. Ang pagbalik sa lugar na tinawag kong tahanan ay nakasusuka, lalo na ang kama sa aming kwarto. Kahit pinalitan ni Ricardo ang mga sapin, naiisip ko pa rin siya na gumugulong doon kasama si Carla. Sofia, magpahinga ka na. May kailangan akong asikasuhin sa opisina. Inabot sa akin ni Ricardo ang isang baso ng tubig at sinubukan niyang umalis ng mabilis. Sige,
Bumalik ka agad. Ngumiti ako habang pinapanood ko siyang umalis. Pagkatapos ay agad kong ibinuhos ang tubig sa isang flower vase. Nakatayo si Lucas sa labas ng pinto. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magtrabaho. Bilang asawa ni Ricardo, alam ko ang mga password sa lahat ng kanyang device. Sa pag-access sa kanyang cloud account, mabilis kong nakita ang aking hinahanap. Mga reservation ng hotel mula sa nakaraang 6 na buwan, mga bank transfer, at maging ang ilang video na mahirap panoorin. Basura. Ngumiti ako ng malamig habang inisave ko ang ebidensya. Sa sandaling iyon, isang bagong mensahe ang lumitaw sa screen. Carla, naniniwala talaga ako. Hihintayin kita sa ating karaniwang lugar. Miss na miss kita, Sinda. Tiningnan ko ang screen at tumawa ng malakas. Ricardo, hindi ka man lang nakatagal ng 3 araw. Mabuti. Mas magiging matamis ang aking paghihiganti. Kinuha ko ang espesyal na telepono at tinawagan ang aking ama. Ama, sa tingin ko ay maaari na tayong magsimulang tahimik na bumili ng ilang share sa Blackwood Construction. Oo, tahimik nang walang nakakaalam. Matapos ang tawag, tiningnan ko ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Dati, naniniwala ako na ang pag-ibig ang lahat. Sadyang pinahina ko ang aking sariling ilaw upang maging anino ni Ricardo. Ngunit ngayon, ang inosenteng Sofia na iyon ay nabasag, tulad ng buto sa kanyang binti. Mula ngayon, ipapaintindi ko sa lahat ng malinaw ang presyo ng pakikialam sa anak ng pinuno ng komisyon. Binibining Sofia, sigurado ka ba dito? Tanong ni Lucas, na nakatayo sa tabi ng pinto ng walk-in closet, nakakunot ang noo. Inaayos ko ang aking mga hikaw sa harap ng full-length mirror. Ang babae sa refleksyon ay nakasuot ng isang malalim na pulang gown. Ang kanyang pulang labi ay kasing buhay ng dugo. Wala na ang cast sa kanyang kanang binti, napalitan ng isang mahusay na ginawang metal brace na sumilip mula sa hiwa sa kanyang damit. Oo naman, lumingon ako kay Lucas. Ang mga Blackwood ay may anniversary party. Paano ako? Ang hostess ay mawawala. Binuksan ni Lucas ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay. Ngunit isinara ito. Sa loob ng 2 linggo mula nang bumalik ako, nakipagkasundo ako ng hayagan kay Ricardo. Ngunit sa likod ng mga eksena, sa pamamagitan ng koneksyon ng aking ama, nakakuha ako ng 3% ng mga share ng Blackwood Construction at nakipag-ugnayan sa 2 mas maliit na shareholder na handang magbenta. Nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula sa aking ama. Dumating na si Mateo Santos sa Maynila. Dadalo siya sa party ngayong gabi bilang bisita. Dala ang kailangan mo. Isang sulok ng aking bibig ang tumaas. Si Mateo Santos, ang anak ng isang matandang kaibigan ng aking ama at isang henyo sa pananalapi na sinanay sa Wall Street. Siya ang lalaki na namamahala sa mga legal na pamumuhunan ng komisyon. Sa kanyang tulong, lilipad ang aking plano. Binibining Sofia, handa na ang kotse. Iniabot sa akin ni Lucas ang isang pilak na USB drive. Ang video na hiniling mo ay naproseso na. Isinilid ko ang USB drive sa aking clutch. Ang malamig na metal ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tulad ng aking kalooban sa sandaling iyon. Ang anniversary party para sa pagtatatag ng Blackwood Construction, na siya ring anibersaryo ng aming kasal, ay ginanap sa Plaza Hotel. Sa sandaling pumasok ako sa ballroom na nakaakbay kay Ricardo, daan-daang mata ang bumaling sa akin. Pagkausisa, pagtataka, at higit sa lahat isang morbid na pag-asam, na parang ako ay isang circus. Pagkatapos ng lahat, ang tsismis na nahuli ng isang manugang na babae ng isang tikoon, ang kanyang asawa, na niloloko siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan, ay kumalat na parang apoy sa mataas na lipunan. Sofia, ang ganda mo ngayong gabi. Bumulong si Ricardo sa aking tainga. Ang kanyang mainit na hininga sa aking leeg ay nakasusuka sa akin. Pinigilan ko ang aking pagkasuya at ngumiti ng matamis. Ito ay isang mahalagang gabi. Hindi kita maaaring ipahiya. Bumuntong hininga si Ricardo ng ginhawa. Ang matamis na pag-unawa na ipinakita ko sa kanya sa loob ng nakaraang 2 linggo. At maging ang katotohanan na nakumbinsi ko ang aking ama, na patawarin siya, ay tiyak na nakumbinsi sa kanya na nakalimutan ko na ang lahat. Anong tanga? Lumapit ang aking mga biyenan na may pilit ng ngiti.
Matapos matuklasan ang aking tunay na pagkakakilanlan, ang ugali ng mag-asawang ito na naghahangad ng social climbing ay nag-iba ng 180. Mahal kong anak, bumubuti na ba ang iyong binti? Si Ricardo ay napakabata pa. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pag-unawa, sabi ng aking biyenan habang kinukuskos ang kanyang mga kamay. Sumagot ako ng may ngiti at sinuri ang silid. Agad kong nakita si Carla na nakatayo sa tabi ng isang pyramid ng champagne glasses. Nakasuot siya ng isang puting lace na damit na nagpapakita sa kanya na parang isang murang wedding cake. Binibigyan niya ako ng tingin na puno ng galit. Pupunta lang ako para makita ang isang matandang kaibigan. Binitawan ko ang braso ni Ricardo at, nakasandal sa aking tungkod, naglakad ako patungo kay Carla. Namutla ang kanyang mukha at kusang loob siyang umatras ng isang hakbang. Carla, matagal na tayong hindi nagkita. Ang aking boses ay hindi masyadong malakas o masyadong mahina, sapat lamang para marinig ng ilang tao sa paligid. Nababagay sa iyo ang puti. Mukha kang multo na ginampanan mo sa college play. Sofia, huwag kang maging mayabang. Si Ricardo ay kasama ka lang dahil takot siya sa iyong ama. Shh! Humuni. Inilagay ko ang isang daliri sa kanyang mga labi. Sa isang mahalagang araw na tulad nito, huwag tayong magsalita ng mga bagay na sisira sa mood. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong sa boses na siya lamang ang makakarinig. May nakakatuwang palabas mamaya. Subukang panatilihin ang iyong poise. Bago siya makasagot, elegante akong lumingon at nakaharap kay Mateo Santos na kararating lang. Nakasuot siya ng perpektong sutang asul na suit at ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang gintong rimmed na salamin ay kasing tulis ng agila. Binibining Moretti. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Dahan-dahan niyang hinalikan ang likod ng aking kamay. Lubos na ipinagmamalaki ka ng Don Ginoong Santos. Ngumiti ako. Pagkatapos ng party, may oras ka bang mag-usap? Isang karangalan. Nagpalitan kami ng tahimik na pangako at naghiwalay. Nagsimula ang party at ang aking biyenan ay umakyat sa entablado upang ipagmalaki ang mga tagumpay ng Blackwood Construction. Hindi binabanggit ang 5 milyong butas sa kanilang pondo. Ako, na nakaupo sa head table, ay gumanap bilang perpektong asawa, pinanatili ang isang marangal na ngiti, at paminsan-minsan ay inaayos ang kurbata ng aking asawa. Sa wakas, gusto kong pasalamatan ang aking manugang, si Sofia, sa kanyang pag-unawa at pagkabukas palad. Biglang binanggit ako ng aking biyenan. Lahat ay nagkakamali kapag bata pa. Ang mahalaga ay manatiling nagkakaisa ang pamilya. At ngayon, isang toast sa magandang mag-asawang ito. Nagtaas ang lahat ng kanilang mga baso. Ibinaba ko ang aking ulo upang itago ang pagkasuya sa aking mga mata. Nang muli akong tumingin, may suot akong mapagmahal na ngiti. Gumalaw si Ricardo, hinawakan ang aking kamay. Sofia, gugugulin ko ang buong buhay ko upang makabawi sa iyo. Hindi mo kailangan ng isang buhay, sabi ko ng mahina. Maari kang magsimula ngayon. Iniiwan siya na may nagtatakang tingin. Sumandal ako sa aking tungkod at dahan-dahang naglakad papunta sa entablado. Kinuha ang mikropono mula sa host. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa aming party sa kabila ng inyong abalang schedule. Ang aking boses ay malinaw at malakas. Bilang asawa ng pamilyang ito, naghanda ako ng isang espesyal na regalo. Ipinahiwatig ko ang mga ilaw. Nagdilim ang silid at isang malaking screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisame. Naging matigas ang mukha ni Ricardo na parang may masamang kutob. Hindi Sofia, pakiusap! Nagmamadaling umakyat siya sa entablado upang pigilan ako, ngunit si Lucas, na biglang lumitaw sa likod niya, ay hinawakan ang kanyang mga balikat ng buong lakas. Honey, panoorin mo lang ang palabas. Pinindot ko ang pindutan sa remote. Sa high-definition screen, lumitaw ang malinaw na imahe ni Ricardo at Carla na gumugulong sa aking kama, kasama ang tahasang audio. Sa ibabang kanang sulok, isang timestamp ang nakikita. Ito ay mula noong nasa ospital ako na may bali na binti. Hindi man lang sila nakatagal ng 3 araw. Nagsimula ang kaguluhan sa silid. Sumigaw si Carla at tumakbo patungo sa labasan, ngunit hinarangan ng mga bodyguard. Galit na galit ang aking biyenan. At nahimatay ang aking biyenan. At iyan ay simula pa lamang. Ibinago ko ang screen.
Lumitaw ang mga bank statement at footage mula sa mga security camera ng casino. Ang aking asawa ay naglustay ng punto mali mula sa pondo ng kumpanya upang magsugal sa Atlantic City. Dahil dito, natigil ang proyekto ng Hudson Yards na nag-iwan ng daan-daang pamilya na nawalan ng tirahan at salansangan. Sa wakas, pinatugtog ko ang isang recording ng tawag sa telepono sa pagitan ni Ricardo at isang thug na inupahan para sa mga pagpapalayas. Wala akong pakialam kung may mamatay. Linisin lang ang lugar na iyon bukas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumaba sa silid. Naglakad ako patungo kay Ricardo, na ngayon ay isang gusot na kalat sa bawat hakbang. Sa loob ng 3 taon ng aming kasal, dinalhan kita ng 7 pangunahing proyekto, at ang aking mga disenyo ay nanalo ng mga parangal na nagtaas ng stock ng Blackwood Construction ng 30%. Ang aking boses ay malambot, ngunit kasing tulis ng kutsilyo, at bilang kapalit, binigyan mo ako ng pagtataksil, karahasan, at kahihiyan. Bumigay ang mga binti ni Ricardo, at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sofia, nagkamali ako, ngunit pinatawad mo ako, tama? Bigla kong itinaas ang aking boses, na nakaharap sa mga nagulat na bisita, dahil ako ay isang asawa na labis na nagmamahal sa iyo. Napuno muli ng bulong ang silid. Ang aking biyanan, na parang nakahanap ng lifeline, ay nagmamadaling umakyat sa entablado at inagaw ang mikropono mula sa akin. Isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tulad ng nakikita mo, pinatawad na ng aking manugang si Ricardo. At ngayon, pakiusap, magsaya sa party. Elegante akong bumaba sa entablado at, na dumadaan sa isang kagubatan ng komplikadong tingin, nagpunta sa sulok kung nasaan si Mateo. Inalok niya ako ng isang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin ay kumikinang sa paghanga. Isang magaling na pagganap. Ito ay simula pa lamang. Uminom ako ng champagne. Dala mo ba ang mga dokumento? Kinuha ni Mateo ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Ang kumpletong istruktura ng pagmamay-ari ng Blackwood Construction at ang tunay na financial statement sa loob ng nakaraang 3 taon. Mas interesante kaysa sa mga pampublikong ulat. Binuksan ko ang file. Lumaki ang aking mga mata. Ang tunay na utang ng Blackwood Construction ay higit sa 3 beses kaysa sa idineklara, at malalaking halaga ng pera ang nawala sa pamamagitan ng mga shell company. Sapat na ito para sa isang short sale. Higit pa sa sapat, ngumiti si Mateo. Nakipag-ugnayan na ako sa 3 specialized funds. Hinihintay lang nila ang iyong senyales. Nagpatuloy ang party sa isang surreal na kapaligiran. Sumunod si Ricardo sa akin na parang isang ligaw na aso, patuloy na humihingi ng tawad. Pinanatili ko ang isang marangal na ngiti sa buong panahon, na mukhang isang mapagpatawad na asawa sa kanyang hindi tapat na asawa. Mahal kong anak, tungkol sa board of directors, hinila ako ng aking biyenan sa isang tabi, na pinupunasan ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala, ama. Mahal kong hinawakan ang kanyang braso. Sinabihan ko na si ama na itigil ang pagbili ng mga share ng Blackwood Construction. Pamilya tayo, tama? Bumuntong hininga si Ricardo ng ginhawa. Wala siyang ideya na sa pamamagitan ng isang offshore company, nagmamay-ari na ako ng 5% ng mga share ng Blackwood at sa 8% na ipinangako sa akin ng 2 maliliit na shareholder, ako na ngayon ang ika-4 na pinakamalaking shareholder. Sa pagtatapos ng party, hinatid ako ni Mateo pa uwi. Nakaupo si Lucas sa upuan ng pasahero, hindi kailanman nagpapabaya. Sa susunod na linggo, babagsak ang stock ng Blackwood Construction, pagtatasa ni Mateo. Sa eskandalo na ibinunyag mo ngayong gabi, at sa tulong ng aming mga pondo, aabot sila sa kanilang maximum drop sa loob ng hindi bababa sa 3 magkakasunod na araw. Mabuti, sabi ko, na pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap. Kapag umabot sila sa ilalim, bibilhin natin ang lahat. Ngumiti ako at itinuro ang aking kanang binti, na nangangailangan pa rin ng brace. Ginoong Santos, naniniwala ka ba sa pagbaling ng kabilang pisngi? Hindi. Nakakatawa, ako rin hindi. Sa loob ng townhouse, nakaluhod si Ricardo sa sala. Umiiyak na parang bata. Pagtingin ko sa kanya, naramdaman ko na ang sitwasyon ay lubhang katawa-tawa. Ito ang lalaking minsan kong minahal. Ang duwag na ito, ang walang gulugod,
Kaawa-awang nilalang na ito. Sofia, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Humihikbi siya, nakakapit sa aking binti, na sinisira ang aking mamahaling damit ng sipon at luha. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang ulo, tulad ng ginagawa sa isang aso. Ricardo, magsimula tayo muli. Tinaas niya ang kanyang ulo, isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit, ipinagpatuloy ko, gusto kong makita ang iyong sinseridad. Narinig ko na ang ama ni Carla ay nagbid din para sa bagong North District Development. Agad na naintindihan ni Ricardo ang aking intensyon. Bukas, puputulin ko ang lahat ng koneksyon sa pamilya Vance bukas. Mabuting bata. Hinaplos ko ang kanyang pisngi ng ilang beses. Ngayon, matulog ka na. Kailangan mong pumasok sa trabaho bukas. Matapos umakyat si Ricardo, nagpasalamat sa akin ng libu-libong beses. Pumasok ako sa study at ikinulong ang pinto. Tinawagan ko ang aking ama. Ama, oras na para sa susunod na hakbang. Oo, kailangan ko ng ebidensya ng mga ilegal na aktibidad ng pamilya Vance. Matapos ibaba ang tawag, binuksan ko ang computer at muling pinanood ang video mula sa party. Nakatigil ang imahe kay Ricardo, nakaluhod at nagmamakaawa ng tawad. Pinindot ko ang delete key nang walang pag-aalinlangan. Ito ay simula pa lamang, mahal kong asawa. Malalaman mo na ang pagkawala ng lahat ang tunay na sakit, mas malala pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa umaga ng ikatlong araw, pagkatapos ng eskandalo sa party, umupo ako sa breakfast table na eleganteng kumakain ng Greek yogurt na may berries at pulot. Ang brace sa aking kanang binti ay napalitan ng mas magaan na modelo. Bumaba si Ricardo sa hagdan. Gusot ang kanyang kurbata at may malalim, dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Kape? Inalok ko siya ng isang tasa ng mainit na latte. Tiningnan niya ang tasa ng may pagdududa at hindi kinuha. Hindi, salamat. Kailangan kong pumunta sa opisina. Nagkibit balikat ako at uminom. Ang ugali ni Ricardo sa nakaraang ilang araw ay medyo nakakatawa. Sa publiko, siya ay masunurin sa akin. Ngunit kapag kami ay nag-iisa, hindi niya kailanman hinahawakan ang anumang pagkain na nahawakan ko. Ang babala ni Lucas ay tiyak na nagkaroon ng epekto. Ay, sa daan. Pinigilan ko siya habang papaalis na siya. May charity auction ngayong gabi sa isang club sa downtown. Dinonate ko ang iyong Patek Philippe. Okay lang ba? Naging matigas ang mukha ni Ricardo. Ang relo na iyon ay pag-aari ng kanyang lolo. Alam kong limited edition iyan. Ngumiti ako ng matamis. Kaya mas mataas ang presyo nito, tama? Lumabas na ang balita sa lahat ng mga pahayagan. Ang batang tagapagmana ng Blackwood Construction ay nagbigay ng isang family heirloom upang tulungan ang mga nangangailangan. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay pilit ng ngumiti na mas masahol pa kaysa sa isang grimace. Habang pinapanood ko siyang tumakas, sinuri ko ang mga security camera sa aking telepono. Sa sandaling sumakay siya sa kanyang kotse, si Ricardo ay nakatawag sa telepono siyam sa 10 beses na nagrereklamo kay Carla. Matapos kong ibunyag ang kanilang eskandalo sa party, opisyal nilang pinutol ang kontak, ngunit palihim na nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Handa na ang mga pondo. Bumukas ang merkado ngayong umaga na ang stock ng Blackwood Construction ay umabot sa maximum drop nito. Isang sulok ng aking bibig ang tumaas sa kasiyahan. Ang party video ay naging viral at ang hashtag Blackwood Scandal ay ang #1 trending topic. Humiling ang board of directors ng isang emergency trading halt. Ngunit hindi nila mapigilan ang pagbagsak ng stock. Tahimik na lumitaw si Lucas sa pinto. Binibining Sofia, handa na ang kotse. Ngayon, titigil muna tayo sa klinika para sa isang check-up at pagkatapos ay pupunta tayo sa investigative agency na inirekomenda ng aking ama. Sa hallway ng klinika, nakatagpo ako ng isang hindi inaasahang tao. Si Carla, na nakatago sa likod ng sunglasses at face mask, ay palihim na lumalabas sa gynecology department. Agad akong yumuko sa likod ng isang sulok at palihim na kinuha ang larawan ng resibo na binabayaran niya. Positive pregnancy test. Sa pag-zoom in sa larawan, hindi ko maiwasang ngumiti. Mukhang ang penitensya ni Ricardo noong gabi ng party ay nagbunga.
Sa sinapupunan ni Carla, may lumalaking maliit na bastardo. Pagkatapos ng check-up, sinabihan ko si Lucas na magmaneho patungo sa isang nondescript office building sa labas ng lungsod. Isang elevator ang nagdala sa amin sa pinakamataas na palapag. Nang bumukas ang mga pinto, lumitaw ang isang opisina na puno ng electronic equipment. Isang payat na lalaki na nakasuot ng checkered shirt ang nakatitig ng matindi sa 6 na monitor ng sabay-sabay. Binibining Moretti. Ako si Kiko. Sabi niya nang hindi lumilingon. Ang mga bagay na ipinahanap sa akin ng Don ay narito na lahat. Pinatugtog ni Kiko ang ilang footage ng security camera. Ipinakita ng mga video sina Ricardo at Carla na nagkikita sa isang motel sa labas ng lungsod. Nangyari iyon noong nakaraang hapon. Ngunit may mas interesante. Iniba ni Kiko ang mga screen. Ipinakita ang ama ni Carla, si George Vance, at ang ama ni Ricardo, si Victorio Blackwood, na palihim na nagkikita sa isang eksklusibong pribadong club. Nagkikita sila dito ng regular sa ika, 15 ng bawat buwan. Ginagawa na nila ito sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Kinalma ko ang aking mga mata. Posible bang i-record ang kanilang mga usapan? Medyo mahirap, sabi ni Kiko. Kinamot ang kanyang ulo. Masyadong mahigpit ang seguridad sa lugar na iyon. Gamitin mo ito. Kinuha ko ang isang fountain pen na ibinigay sa akin ng aking ama mula sa aking bag. Sa susunod na magkita sila, suhulan mo ang isang waiter at ipasok sa bulsa ni George Vance. Kinuha ni Kiko ang panulat, kumikinang ang kanyang mga mata. Isang state-of-the-art na microspy device. Hindi ko alam na may access ang Don sa mga bagay na ito. Sa pag-alis sa ahensya, tinawagan ko ang aking ama. Ama, buntis si Carla. Hindi, wag mo muna siyang galawin. Baka maging kapaki-pakinabang ang bata na iyon. Ay, at si George Vance at ang aking biyenan ay regular na nagkikita. May isang bagay na kahina-hinala. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Sofia, ang relasyon sa pagitan ng pamilya Vance at Blackwood ay maaaring mas komplikado kaysa sa iniisip mo. 20 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas? Anong nangyari? Nang ipilit ko, sumagot ang aking ama sa isang kakaibang nag-aalangan na boses. Iimbestigahan ko pa at ipapaalam ko sa'yo. Ngayong gabi sa party, mag-ingat ka kay Carla. Pagbaba ng telepono, nag-isip ako. Malinaw na may itinatago ang aking ama. At instinctively kong naramdaman na may kaugnayan ito sa aking ina. Nang gabing iyon, nagsuot ako ng isang damit mula sa pinakabagong koleksyon ng Chanel at hiniling sa makeup artist para sa isang maganda ngunit marupok na hitsura. Elegant, ngunit kaawa-awa. Iniabot sa akin ni Lucas ang isang kahon ng alahas. Ipinadala ito ng Don. Sabi niya ay babagay ito sa iyong damit bukas. Sa loob ay isang diamond necklace na may isang pambihirang black pearl sa gitna. Naaalala kong nakita ko ang necklace na iyon sa isang larawan ng aking ina. Sa pasukan ng club, tanong ni Lucas. Binibining Sofia, gusto mo bang samahan kita sa loob? Hindi, maghintay ka sa kotse. Naglaro ako sa black pearl sa aking leeg. Kaya kong hawakan ang palabas ngayong gabi. Ang charity auction sa eksklusibong club na iyon ay palaging isang malaking kaganapan para sa mataas na lipunan. Sa sandaling pumasok ako, ang maingay na silid ay natahimik. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan mula sa lahat ng sulok. Iyan ang manugang ng Blackwood Construction. Sabi nila ang kanyang ama ay isang boss na kumokontrol sa kalahati ng Luzon. Si Ricardo ay siguro bulag para mahulog sa isang tulad ni Carla Vance. Nagkunwari ako na hindi ko narinig at naglakad patungo sa aking nakareserbang upuan sa unang hanay. Sa sandaling umupo ako, isang malakas na amoy ng pabango ang sumalubong sa aking ilong. Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Lumapit si Carla sa akin, nakasuot din ng puting damit. Sadyang ipinapakita ang kanyang bahagyang bilugan na tiyan. Narinig ko na hindi pa rin bumubuti ang iyong binti. Sayang. Ngumiti ako at sinulyapan ang kanyang tiyan. Siguro mga 3 buwan na ang iyong pagbubuntis. Dapat kang mag-ingat sa simula ng pagbubuntis. Bahagyang nanigas ang mukha ni Carla. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sobrang natutuwa si Ricardo sa sanggol na ito. Ibinaba niya ang kanyang boses.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mali siya. Sabi niya ay didiborsyuhin kanya sa sandaling manganak ako. Talaga? Kinuha ko ang aking tablet at pinatugtog ang isang video. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang usapang ito mula kahapon ng hapon? Sa video, neurotically na hinihila ni Ricardo ang kanyang buhok. Bakit kailangang dumating ang isang bata ngayon? Ayaw kang makita ng aking ama. Bumagsak ang stock ng kumpanya. Kung malaman ng baliw na iyon na nagkikita pa rin tayo, tapos na ako. Naging asya ng mukha ni Carla. Paano mo? Ang mga kurtina ng room 308 sa motel na iyon ay hindi man lang nakasara ng maayos. Bahagya akong bumuntong hininga. Kung mangloloko ka, matuto ka man lang ng mga basic, kaibigan ko. Hindi na intindihan ng mga tao sa paligid namin ang aming usapan, ngunit ang malapit ng mahimatay na ekspresyon ni Carla ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tumayo ako at sadyang itinaas ang aking boses. Carla, hindi ka mukhang maayos. Dapat ba akong tumawag ng doktor para sa sanggol na dala mo? Ano? Buntis si Carla Vance? Si Ricardo Blackwood ang ama. Ang mga bulungan ay kumalat na parang alon. Si Carla, sa takot, ay natisod sa kanyang sariling damit at bumagsak ng malakas sa harap ng lahat. Habang nanginginig siyang tumayo, isang malaking maliwanag na pulang mantsa ng dugo ang kumalat sa kanyang puting damit. Ah, ang aking sanggol. Sumigaw siya ng hysterical. Pinanood ko ang eksena ng may malamig na mata at tinawagan ng 911. Ang palabas ngayong gabi ay mas naging mahusay kaysa sa inaasahan. Hindi lamang si Carla ay napahiya sa publiko, ngunit inihayag niya ang kanyang sariling pagbubuntis. Bukas ng umaga, marami ang isusulat ng mga kolumnista ng tsismis. Bago dumating ang ambulansya, siniguro kong tawagan si Ricardo para kay Carla. Ang unang reaksyon ni Ricardo sa balita na ang kanyang kabit ay nakunan ay nakakagulat. Diyos ko, papatayin ako ng aking ama ngayon. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, nahimatay si Carla. Siyempre, hindi ako nanatili para sa auction. Pagbalik sa bahay ng mga Blackwood, nakita ko si Ricardo sa study, galit na sinisira ang lahat. Nang makita niya ako, sinugod niya ako na may duguan na mga mata. Ano ang ginawa mo sa kanya? Kumindat ako ng inosente. Nakita ng lahat. Nahulog siya mag-isa. Sa daan, ang iyong mga salita sa motel na iyon ay tunay na nakakaantig. Nanigas si Ricardo na parang tinamaan ng kidlat. Sinusubaybayan mo ako. Hindi mahalaga iyan. Sabi ko, umupo ng elegante. Ang mahalaga ay nagpasya akong tulungan kayong dalawa na magsama. Maghiwalay na tayo. Ibinagsak ko ang salita ng walang pakialam. Pagod na ako sa peking kasal na ito. Isang kislap ng kasakiman ang sumiklab sa mga mata ni Ricardo na mabilis na napalitan ng pagdududa. Sa anong mga termino? Para sa lumang panahon. Kukunin ko lang ang akin. Binuksan ko ang isang dokumento na inihanda ko. Ang bahay na ito ay magiging akin. At bibigyan mo ako ng 5% ng mga share ng kumpanya. Sa iyong panaginip. Tumayo si Ricardo. Alam mo ba na ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon at ang mga share? Huwag mo nang isipin iyan. Bumuntong hininga ako at kumuha ng isang maliit na tumpok ng mga larawan mula sa isang drawer. Kung gayon, ang mga larawan na ito ay nasa bawat pahayagan bukas ng umaga. Ipinakita ng mga larawan si Ricardo hindi lamang kasama si Carla, kundi pati na rin ang hindi bababa sa 3 iba pang mga babae. Ang pinakamasama ay isang larawan niya na nagsusugal sa Atlantic City Casino, kasama ang mga miyembro ng isang lokal na sindikato. Ikaw. Naging kulay abo ang mukha ni Ricardo. Mayroon kang 3 araw. Pag-isipan mo. Ibinalik ko ang mga larawan. Ay, sa daan, kahit nawala ng sanggol si Carla, matutuwa ang iyong ama. Kinamumuhian niya ang pamilya Vance. Hindi! Biglang itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo. Paano mo nalaman na kinasusuklaman ng aking ama ang mga Vance? Hula lang. Ngumiti ako. Kung hindi, bakit niya ipagbabawal sa iyo na makita siya? Tiningnan ako ni Ricardo ng may pagdududa. Pagkatapos ay umalis ng padabog ang pinto. Agad kong tinawagan ng investigador. Kiko, gusto kong hukayin mo ng malalim ang relasyon sa pagitan ni Victoria Blackwood at George Vance
lalo na ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Matapos ang tawag, binuksan ko ang computer upang suriin ang aking mga napanalunan sa araw. Ayon sa medical records ni Carla, hindi lamang siya nakunan, ngunit nasira rin ng shock ang kanyang matris na nagpapahirap sa mga susunod na pagbubuntis. Isang hindi inaasahang bonus. Nag-vibrate ang telepono. Isang audio file mula sa aking ama. Isinuot ko ang aking mga earphone. Narinig ko ang galit na boses ni George Vance. Victorio, nakalimutan mo na ba ang nangyari? 20 taon na ang nakalipas? Kung hindi ko itinapon ang bangkay na iyon para sa iyo. Biglang naputol ang recording, ngunit sapat na nakakagulat ang nilalaman. Si Victorio ang pangalan ng aking biyenan. Ang salitang bangkay ay nagdulot ng lamig sa aking likod. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe mula sa aking ama. Sofia, bisitahin mo ako bukas. May mga bagay akong kailangan mong sabihin sa iyo. Tiningnan ko ang screen ng telepono. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Ano ang nangyari? 20 taon na ang nakalipas. Kaninong bangkay iyon? May kaugnayan ba ito sa biglaang pagkamatay ng aking ina? Sa labas, isang kidlat ang humati sa kalangitan ng gabi. Maputla at malamig ang aking refleksyon sa bintana. Sa aking mga mata, nagniningas ang apoy ng paghihiganti. Ricardo, akala mo ba ang diborsyo ang katapusan? Hindi. Ito ay simula lamang ng susunod na yugto ng aking paghihiganti. Ang ari-arian ng aking ama ay matatagpuan sa gitna ng isang siksik na kagubatan sa Hudson Valley. Sa harap ng gate, napapalibutan ng matataas na pader, nakatayo ang 2 bodyguard na nakaitim na suit. Sa buong biyahe kasama si Lucas, patuloy kong iniisip ang recording na iyon. Itinapon ang bangkay. Ang mga salitang iyon ay nakakabit sa aking isip na parang mga tinik. Binibining Sofia, narito na tayo. Mahinang paalala ni Lucas sa akin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Ang aking ama ay nagpuputol ng kanyang matatandang puno ng olibo sa hardin. Ang bawat kilos niya ay tumpak at sinusukat, nagpapahayag ng tahimik na lakas. Hindi siya mukhang isang lalaking kasing edad niya. Sofia. Huminto siya at senyasan ako na sumunod sa kanya sa loob. Mas maganda na ang aking binti ngayon. Maaari na akong maglakad nang walang tungkod. Sumunod ako sa kanya sa kanyang study. Ang hangin ay makapal sa amoy ng tabako at lumang balat. Ang study ay eksaktong tulad ng naaalala ko. Maging ang Celadon ceramic vase, paborito ng aking ina, ay nasa lugar nito. Kinuha ng aking ama ang isang naninilaw na sobre mula sa isang safe. Seryoso ang kanyang ekspresyon. 20 taon na ang nakalipas. Nang iwanan ako ng iyong ina, buntis na siya sa iyo. Alam ko, tumango ako. Ngunit hindi mo alam kung bakit siya umalis. Kinuha ng aking ama ang isang kupas na litrato at itinulak ito sa harap ko. Tingnan mo ang lalaking ito. Sa larawan, isang batang Victorio Blackwood ang nagpo-pose sa harap ng isang construction site kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Hawak nila ang mga baso ng champagne at sa likod nila ay isang banner na nakasulat na Blackwood Construction Site Inauguration. Nakaakbay ang hindi kilalang lalaki sa aking biyenan. Malawak ang ngiti. Sino ang lalaking ito? Sumimangot ako. Ang kapatid ni George Vance, si Claudio Vance. Ang boses ng aking ama ay kasing lamig ng yelo, at siya rin ang lalaking pumatay sa iyong ina. Hinukay ko ang aking mga kuko sa aking palad, nang hindi ko namamalayan. Ano ba talaga ang nangyari noon? Si Victorio Blackwood at ang mga Vance ay nagtutulungan sa isang redevelopment project gamit ang iligal na pagpapalayas. Sa isa sa mga iyon, may namatay. Pinatay ni Claudio Vance ang isang nagpoprotesta sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Naglabas ang aking ama ng isa pang dokumento. Kinuhanan ng litrato ng iyong ina ang ebidensya at gustong i-report sila. Naglalaman ang dokumento ng ilang malabo na litrato. Hawak ni Claudio Vance ang isang iron pipe at sa lupa ay nakahandusay ang isang residente na nababalutan ng dugo. Ang petsa sa larawan ay 1 linggo bago ang pagkamatay ng aking ina. Nalaman ni Claudio Vance at nagpunta sa kanyang apartment. Bahagyang nanginginig ang boses ng aking ama. Nang dumating ako, huli na ang lahat. Tiningnan ko ang larawan. Lumabo ang aking paningin. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ina, na sa edad na 5,
ay sinabihan akong isang aksidenteng pagkahulog ay sobrang nakakatakot. Mabilis na isinara ng pulisya ang kaso dahil sa panggigipit mula sa mga pamilya Blackwood at Vance at si Claudio Vance. Ang aking boses ay isang garalgal na bulong. Namatay. Ngumisi ang aking ama. 3 araw pagkatapos ng libing sa isang aksidente sa kotse. Bigla akong napatingin. Ang tingin ng aking ama ay nagsabi sa akin ng lahat. Hindi ito isang aksidente. Tinago ni Victoria Blackwood at George Vance ang lahat. Sabi ng aking ama. Inaayos ang mga dokumento. Sa loob ng maraming taon, nangalap ako ng ebidensya. Ngunit masyado silang nakabaon sa politika at negosyo hanggang sa magpakasal ka kay Ricardo. Doon ko naintindihan ang katahimikan ng aking ama. Naghihintay siya na matuklasan ko ang katotohanan sa aking sarili. Hindi ko gusto na mabulag ka ng paghihiganti. Bumuntong hininga siya. Ngunit ngayon ay mayroon kang sariling mga dahilan para sa paghihiganti. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang kagubatan ng pine ay umindayog sa hangin na parang bulong ng hindi mabilang na nagdurusang kaluluwa. Ang aking ina, napakahinahon, na nagturo sa akin kung paano gumuhit, ay namatay ng napakaliit. Ama, magbabayad sila ng dugo. Lumingon ako. Ang aking boses ay kakaibang kalmado. Hindi lang si Ricardo, kundi ang buong pamilya Blackwood at Vance. Isang kislap ng kasiyahan ang kumislap sa mga mata ng aking ama. May plano ka ba? Una, kailangan nating pag-awayin sila. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang isang ulat na kakadating lang mula kay Mateo. Ang substandard na bakal na ginamit sa proyekto ng Blackwood Construction sa Hudson Yards ay ibinigay ng isang shell company na pinamamahalaan ni George Vance. Kumislap ang mga mata ng aking ama. Gusto mong magpunitan sila? Handa na ang media, sabi ko, na tiningnan ang aking relo. Sa loob ng 1 oras, ang balita tungkol sa panganib ng pagbagsak sa Hudson Yards ay nasa front page ng bawat business newspaper. Inalok ako ng aking ama ng isang baso ng whiskey. Tungkol naman sa Vance, binigyan ko na ng tip ang FBI na salakayin ang kanyang mga container ng smuggled goods sa port. Gagalaw sila ngayong gabi. Kumalabog ang mga baso ng isang malutong na tunog. Sa sandaling iyon, ako ang tagapagmana ng aking ama. Hindi na ang hangal na babae na umiiyak sa hawla ng isang kasal. Pag-alis sa ari-arian, iniabot sa akin ni Lucas ang isang sobre. Binibining Sofia, ito ay mga internal na dokumento mula sa Blackwood Construction na nahanap ni Kiko. Habang binubuklat ko ang mga kumpidensyal na dokumento, ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Mas masahol pa ang pagnanakaw ni Ricardo kaysa sa akala ko. Hindi lamang siya natalo sa pagsusugal, ngunit pinasama rin niya ang mga minuto ng Board of Directors upang palihim na isasangla ang pangunahing asset ng kumpanya. Lucas, hindi na tayo babalik sa townhouse. Dalhin mo ako sa Blackwood Construction Headquarters. Bigla akong nagbago ng isip. Oras na upang bisitahin ang aking mahal na asawa. Sa boardroom sa pinakamataas na palapag ng Blackwood Construction Headquarters, isang emergency board meeting ang nagaganap. Sa pamamagitan ng isang sekretarya na ipinasok ng aking ama, nakakatanggap ako ng real-time updates. Ang panganib ng pagbagsak ng Hudson Yards ay isang aksidente. Pinapalaki lang ng media. Narinig ko ang boses ni Ricardo sa aking earpiece. Nagpapanik na siya. Ang priority ngayon ay patatagin ang presyo ng stock. Director Blackwood, ang problema ay hindi lang ang media. Boses ito ng isang matandang lalaki. Si Director De Angelus, isang veterano ng kumpanya. Ayon sa ulat ng seguridad na kakadating lang, lahat ng materyales ay bumagsak sa inspeksyon. Ang supplier ay isang kaakibat ng Vance Group. Paano mo ipapaliwanag ito? Wala akong alam tungkol dyan, sabi ni Ricardo, na malinaw na nagpapanik. Responsibilidad iyan ng purchasing department. Ang pinuno ng purchasing department ay ang iyong pinsan, malamig na tugon ni De Angelus. Hinihingi ng board ang isang kumpletong inspeksyon. Kasama na ang destinasyon ng 1 milyon na ginastos mo. Narinig ko ang tunog ng isang tasa na nabasag at ang sigaw ni Ricardo. Pinatay ko ang earpiece at masayang sumakay sa elevator ng gusali patungo sa pinakamataas na palapag. Nang buksan ko ang pinto ng boardroom, biglang lumingon ang lahat ng mga direktor. Nakatayo si Ricardo sa harap ng upuan ng chairman, maputla ang mukha,
Gusot ang kanyang kurbata. Mukha siyang talunang manok sa isang sabong. Paumanhin sa abala, sabi ko. Nakangiti habang patungo sa isang walang bakanting upuan. Ang upuang iyon ay akin. Nakuha sa pamamagitan ng mga share na nakuha ng aking ama sa pamamagitan ng isang shell company. Bilang isang shareholder, gusto kong malaman kung anong mga hakbang ang plano ninyong gawin para sa proyekto ng Hudson Yards. Ang mga mata ni Ricardo ay parang lalabas sa kanilang mga socket. Ikaw, paano? Madam, maaaring hindi mo alam. Sabi ni De Angelos. Tumayo upang salubungin ako. Mula sa paunang investigasyon, lumilitaw na ang insidente ay dahil sa isang problema sa mga materyales at ang supplier na pinag-uusapan ay may malapit na koneksyon sa Vance Group. Oh, anong kaganapan? Sabi ko, nagkunwari ng pagkagulat. Ang aking ama ay nakatanggap lang ng impormasyon na sinalakay ng FBI ang smuggling warehouse ng Vance Group ngayong gabi. Nagsimula ang kaguluhan sa boardroom. Bumulong ang mga direktor, at ang ilan ay kumuha ng kanilang mga telepono upang tumawag. Naging kulay abo ang mukha ni Ricardo. Alam niya nang higit sa sinuman ang tungkol sa maruming pakikitungo sa pagitan ng Blackwood Construction at ng Vance Group. Mga Ginoo, itinaas ko ang aking boses. Iminumungkahi ko na magtatag tayo ng isang independenteng komite ng investigasyon upang lubusang suriin ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng ating kumpanya at ng Vance Group. Bukod dito, dahil sa kasalukuyang hindi matatag na kalagayan ni Director Ricardo Blackwood, hinihiling ko na pansamantalang suspindihin ang kanyang mga tungkulin. Ikaw, lumukso si Ricardo upang hawakan ako, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga bodyguard. Kalmado ka, mahal ko, sabi ko ng kalmado, para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo kung ang iyong mga utang sa pagsusugal sa Atlantic City ay lumabas sa publiko o ang mga dokumento kung saan mo isinasangla ang mga asset ng kumpanya. Humihingal si Ricardo na parang sinakal na manok. Noon lamang niya tila naintindihan na ang mga baraha na hawak ko ay hindi lamang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Inaprubahan ng board ang aking motion sa pamamagitan ng malaking mayorya. Paglabas ng gusali, ang kalangitan ay kasing pula ng dugo. Tulad ng kapalaran ng lungsod na ito na malapit ng baligtarin, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Matagumpay ang short sales. 60% pagbagsak ng stock ng Blackwood. Nakakuha ng 11% ng outstanding shares. Agad na sinundan ng isang mensahe mula sa aking ama. Matagumpay ang operasyon ng FBI. Si George Vance ay dinala para sa pagtatanong. Huminga ako ng malalim at sumakay sa kotse. Iniabot sa akin ni Lucas ang isang tasa ng mainit na tsaa. Binibining Sofia. Babalik ba tayo sa townhouse? Hindi. Hindi ko natapos ang aking pangungusap bago ko napansin ang isang itim na SUV sa rearview mirror. Sinusundan kami nito mula nang umalis kami sa kumpanya. Lucas, sinusundan tayo. Tumigas ang tingin ni Lucas. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang earpiece. Team 2, checkpoint. Black Range Rover license plate, Romeo Golf Hotel 134, Suriin. Hindi pa nakalipas ang 1 minuto bago dumating ang tugon. Peke ang plate, ngunit ang mukha na nakuha sa loob ay ang hepe ng seguridad para sa Blackwood Construction, tauhan ni Ricardo. Sumingkit ang aking mga mata kapag ang isang lobo ay naiipit. Iwanan sila at magtungo sa safe house. Biglang lumiko si Lucas at pumasok ang kotse sa isang makipot na eskinita. Sinundan kami ng SUV. Nakipaghabulan ang 2 kotse ng tahimik sa trapiko ng Maynila sa paglubog ng araw. Binibining Sofia. Humawak ka ng mahigpit. Pinindot ni Lucas ang isang pulang pindutan sa center console. Lumabas ang maraming usok mula sa likod ng kotse. Sa paggamit ng obscured vision ng mga humahabol, gumawa si Lucas ng ilang matutulis na liko at nagmaneho sa underground parking ng isang mall. Lumipat kami sa isa pang inihandang sasakyan at tahimik na lumabas sa likod. Nakita ko ang SUV na umiikot pa rin sa pasukan ng parking lot. Nagsisimula ng magduda si Ricardo sa iyo. Tense ang boses ni Lucas. Gusto mo bang sabihin ko sa Don na magpadala ng tao para asikasuhin siya? Hindi. Hayaan mo siya. Ngumisi ako. Kailangan kong ipaintindi sa kanya ng malinaw na hindi ako madaling target.
Ang safe house ay isang lihim na apartment na inihanda ng aking ama sa Upper West Side. Sa sandaling pumasok ako, binuksan ko ang aking laptop upang suriin ang pinakabagong mga pagpapaunlad. Puno ang financial news ng iskandalo sa Blackwood Construction. Sa social media, ang hashtag Blackwood Collapse ay trending. Ang pinaka-interesanting balita ay ang pag-aresto kay George Vance, na kumalat na parang apoy. Sinasabing nagpuslit din siya hindi lamang ng mga luxury goods, kundi pati na rin ng droga at armas. Isinara ang website ng Vance Group at sinuspinde ang stock nito sa pagkalakal. Biglang tumunog ang telepono. Si Ricardo ito. Pinahintulutan ko itong tumunog ng higit sa 10 beses bago sagutin. Sofia, ito ba ang iyong ginawa? Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Mula sa ingay sa background, mukhang nasa bar siya. Hindi ko alam ang iyong sinasabi, mahal ko. Inilagay ko siya sa speakerphone at patuloy na sinuri ang mga dokumento. Huwag kang magpanggap. Ang board, ang stock, ang mga vans. Lahat iyan ay gawa mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sumigaw siya ng hysterical. Para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ang aking boses ay kasinggaan ng balahibo, tulad ng ginawa mo sa akin. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos, ay ang tunog ng isang baso na nabasag at ang sigaw ni Ricardo. Makikita mo, ikaw, ipaparanas ko sa iyo ang sakit na mas malala pa sa kamatayan. Biglang naputol ang tawag. Umiling ako at tinawagan si Mateo. Ipagpatuloy ang pagbili ng mga share ng Blackwood Construction at ikalat ang tsismis na ibinebenta ni George Vance ang lahat ng kanyang share upang bayaran ang mga multa sa smuggling. Nasa proseso na. Tumawa si Mateo at nalaman namin na si Victorio Blackwood ay may lihim na account sa Switzerland. Sa nakaraang 5 taon, isang nakapirming halaga ang idineposito bawat buwan. Ang beneficiary ay si Clara Vance. Ang hindi inaasahang impormasyon na ito ay nagdulot sa akin na magtaas ng kilay. Ang aking biyenan ay nagpapadala ng pera kay Clara bawat buwan. Bakit? Alamin ang dahilan ng mga transfer at ihanda natin ang susunod na plano. Kailangan nating magbigay ng isang napakalaking regalo sa birthday party ni Victoria Blackwood. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpunta ako sa bintana. Ang gabi ay kasing itim ng tinta, ngunit sa malayo, nagniningning pa rin ang mga ilaw ng gusali ng Blackwood Construction. Pagdating ng bukang liwayway, gayunpaman, ang may-ari ng gusaling iyon ay maaaring magbago. Ricardo, akala mo ba ang pagbali ng aking binti ang katapusan? Hindi, babaliin ko ang gulugod ng buong pamilya mo. Nang gabing bago ang ika, 70 kaarawan ni Victoria Blackwood, nasa aking walk-in closet ako. Sinusubukan ng isang damit sa harap ng salamin, isang champagne-colored gown na maganda ang pagkakasalansan sa aking baywang. Halos hindi na makita ang pilat sa aking kanang binti. Kumatok si Lucas at pumasok. May hawak na velvet jewelry box. Ipinadala ito ng Don. Sabi niya, ay babagay ito sa iyong damit bukas. Sa loob ay isang diamond necklace. Sa gitna, isang pambihirang pulang brilyante ang naglabas ng kulay dugong ilaw. Nakilala ko ang hiyas na iyon. Ito ang paborito ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Nasaan si Ama? Hinawakan ko ang pulang brilyante. Malamig ito na parang yelo. Naghihintay siya sa iyo sa study. Nandyan din si Ginoong Santos. Nang buksan ko ang pinto, nag-uusap sina Ama at Mateo tungkol sa isang architectural plan. Nakasuot si Mateo ng isang perpektong suit. Ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang gintong rim na salamin ay kasing tulis ng agila. Nang pumasok ako, bahagya siyang tumango. Binibining Moretti. Sofia, halika tingnan mo ito. Tinawag ako ni Ama. Ang tunay na plano para sa Blackwood Construction's Hudson Yards Complex ay hindi nagpapakita ng marangyang residential complex na inaanunsyo, kundi isang siksik na kumpol ng maliliit na apartment. Ang density ng gusali ay lumalampas sa regulasyon at ang berdeng espasyo ay nahati. Niloko ni Victorio Blackwood ang lungsod. Itinuro ni Mateo ang isang selyo sa sulok ng plano. Ito ang huling bersyon at nagsimula na ang trabaho. Kung ito ay malalantad sa publiko, ang buong proyekto ay makakatanggap ng demolition order. Ang Blackwood Construction ay magdudulot ng pagkalugi
Nang hindi bababa sa tinak 1 bilyon, ipinagpatuloy ko ang pag-iisip. Iniabot sa akin ng aking ama ang isang USB drive. Handa na ang birthday gift bukas. At may mas nakakatuwa pa. Isinaksak ko ang USB sa computer. Isang bank statement ang lumabas sa screen mula sa Swiss account ng aking biyenan. Higit sa talang 5 milyon ang natransfer kay Clara Vance bawat buwan ng regular sa nakaraang 3 taon. Ang dahilan ay palaging nakalista bilang suporta, ngunit ang huling transaksyon ay para sa medical expenses. Ang petsa ay eksaktong araw ng pagkaanak ni Carla. Alam ng aking biyenan ang tungkol sa pagbubuntis ni Carla. Sumimangot ako. Binuksan ni Mateo ang isa pang file. Hindi lang iyan. Mula sa medical records ni Carla, lumalabas na sa panahon ng paglilihi, si Ricardo ay nasa business trip sa Africa. Hindi tugma ang mga petsa. Lumaki ang aking mga mata. Kung gayon, ang batang iyon, ang pinaka-interesante, sabi ni Mateo, inaayos ang kanyang salamin, ay si Victorio Blackwood. Sa kabila ng pag-alam sa lahat ng ito, ay tinulungan si Clara na itago ang katotohanan. Ngumisi ang aking ama. Ang relasyon sa pagitan ni Victorio at Clara ay maaaring hindi kasing simple ng biyenan at manugang. Ang impormasyon na ito ay nakasusuka sa akin. Ang pamilya Blackwood ay mas marumi pa kaysa sa akala ko. Bukas sa birthday party, nandoon ang lahat ng media. Isinara ko ang laptop. Oras na upang bigyan ang pamilya Blackwood ng isang napakalaking regalo. Kinabukasan ng tanghali, ang Blackwood Villa ay pinalamutian para sa isang party at sunod-sunod na dumating ang mga luxury car. Pumasok ako sa bulwagan na nakaakbay kay Ricardo, na gumaganap bilang isang nagmamahalang mag-asawa. Mula nang masuspinde siya, naging kasing amo ni Ricardo ng isang ligaw na aso. Hindi man lang siya makatingin sa aking mga mata. Mahal kong anak, dumating ka na. Binati ako ng aking biyenan. Nakangiti ang kanyang mukha. Panandali ang lumapag ang kanyang tingin sa pulang brilyante, na kuwintas sa aking leeg, at bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Ang kuwintas na ito ay sa aking ina. Ngumiti ako ng matamis. Nakikita kong naaalala mo ito, Ama. Sinubukan ng aking biyenan na manatiling kalmado at inescort kami sa head table. Nandoon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga direktor ng bangko. Napansin ko na naroon din si Carla. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit at nakaupo sa isang sulok, patag ang kanyang tiyan at maputla ang kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang aking tingin, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang maglaro ng napkin. Nagsimula ang party at inihayag ng host ang oras para sa mga talumpati. Umakyat ang aking biyenan sa entablado na may nakangiting mukha upang ipagmalaki ang mga tagumpay ng Blackwood Construction. Hindi nagsasabi ng isang salita tungkol sa mga kamakailang eskandalo. Nagkaroon ng palakpakan na parang hindi nangyari ang pagbagsak ng stock market at ang kalamidad sa construction site ilang araw na ang nakalipas. Sa wakas, gusto kong pasalamatan ang aking manugang, si Sofia, sa kanyang pag-unawa at pagkabukas palad. Itinaas ng aking biyenan ang kanyang baso. Nagkaroon muli ng palakpakan. Elegante akong tumayo at naglakad patungo sa entablado. Pilit na hinawakan ni Ricardo ang aking damit mula sa ilalim ng mesa, ngunit dahan-dahan kong nilayuan siya. Ama, napakaganda mo. Kinuha ko ang mikropono. Bilang isang manugang ng pamilyang ito, naghanda ako ng isang espesyal na regalo sa kaarawan. Ipinahiwatig ko si Mateo. Habang naglalaro siya sa kanyang laptop, dahan-dahang bumaba ang screen ng bulwagan. Nanigas ang mukha ng aking biyenan, na parang may masamang kutob. Una, tingnan natin ang tunay na plano para sa Blackwood Construction's Hudson Yards Complex. Pinindot ko ang pindutan sa remote, at isang bulungan ang kumalat sa bulwagan. Ang tunay na plano ay ganap na naiiba sa inaanunsyo. Ilang opisyal ng gobyerno ang biglang namutla. Presidente Blackwood, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng direktor ng Construction Department, tumayo. Isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagmadaling umakyat ang aking biyenan sa entablado upang agawin ang mikropono, ngunit mabilis akong umiwas sa kanya at lumipat sa susunod na screen. At ngayon, ang mga bank statement mula sa Swiss account ni Presidente Victorio Blackwood. Sa nakaraang 3 taon,
Nag-transfer siya ng mahigit talas 5 milyon bawat buwan kay binibining Carla Vance. Sa malinaw na bank records na nakasulat sa screen, isang nakakabinging katahimikan ang bumaba sa bulwagan. Sumigaw si Carla at tumakbo patungo sa labasan, ngunit hinarangan ng mga bodyguard. Sa wakas, biglang tumalas ang aking boses. Ang sertipiko ng pagbubuntis ni binibining Clara Vance na kinakalkula ang panahon ng paglilihi. Ang aking asawa ay nasa business trip sa Africa. Kalokohan, tumayo si Ricardo. Kalmado kong ipinakita ang huling slide. Honey, hindi sa akin ang batang iyon. Sumabog ang bulwagan na parang tinamaan ng bomba. Nagmadaling umakyat si Ricardo sa entablado na parang galit na leon, ngunit hinarangan siya ni Lucas. Ang aking biyenan, maputla ang muka, ay binitawan ang baso na hawak niya at may mas nakakatuwa pa. Itinaas ko ang aking boses at pinatugtog ang isang recording. Sa recording, sinasabi ng aking biyenan kay Carla, "Ipaanak mo ang bata. Siguraduhin nating tanggapin ito ni Ricardo bilang kanya. Kailangan ng pamilya Vance ang batang ito upang magmana ng Blackwood Construction." Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, lumingon si Ricardo at sinuntok ang kanyang ama sa mukha. Matandang bastardo. Ang sitwasyon ay tuluyang nawala ng kontrol. Lumabas ang mga direktor sa bulwagan. Pinunit ng mga direktor ng bangko ang mga loan contract na inihanda nila. Walang tigil na kumuha ng litrato ang mga mamamahayag. Elegante akong bumaba sa entablado at sa gitna ng mga tingin ng pagkabigla at paghanga, lumabas ako sa bulwagan. Sa aking likod, narinig ko ang sigaw ni Ricardo at ang hikbi ng aking biyenan. Nakahandusay si Carla sa sahig, ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Sumakay ako sa naghihintay na kotse at huminga ng malalim. Binibining Sofia, saan tayo? Tanong ni Lucas. Punta tayo sa klinika. Tiningnan ko ang aking telepono. Dumating na ang pinakabagong medical records ni Carla. Gusto ko siyang makita ng personal. Kalahati ng daan, biglang lumihis si Lucas. Binibining Sofia. Sinusundan tayo muli. Sa isang matalas na hiyaw ng mga gulong, bumangga ang aming kotse sa guardrail. Tumalsik ako mula sa aking upuan. Tumama ang aking noo sa likod ng upuan sa harap. Nakakita ako ng mga bituin. Sa rear window, nakita ko ang isang itim na SUV na walang plaka na mabilis na lumalapit sa amin. Bumaba ka. Tinulak ni Lucas ang aking ulo pababa. Muling bumangga sa amin ang SUV. Sa pagkakataong ito sa bahagi ng pasahero. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalawang motorsiklo at pinaputukan ng kanilang mga rider ang mga gulong ng SUV. Nawalan ng kontrol ang SUV, umikot ng ilang beses, at bumangga sa guardrail. Ang mga tauhan ng Don, Lucas, ay umatras at mabilis na lumayo mula sa eksena. Okay ka lang ba? Hinawakan ko ang bukol sa aking noo at ngumiti ng malamig. Desperado na talaga si Ricardo. Pagbalik sa safe house, agad kong tinawagan ang aking ama. Ama, ipinadala ni Ricardo ang kanyang mga tauhan. Hindi, okay lang ako. Nakaalis ako. Matapos ang tawag, sinuri ko ang mga security camera. Gaya ng inaasahan, sa Blackwood Villa, galit na nag-aaway sina Ricardo at Carla. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngayon ay nanalo na si Sofia. Tapos na tayo. Sumigaw si Ricardo. Ngumisi si Carla. Hindi iyan ang sinabi ng iyong ama nang kami ay magkasama sa kama. Pare-pareho kayong mga Blackwood. Manahimik ka. Inilagay ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa leeg ni Carla. Papatayin kita. Nagpumiglas si Carla at gamit ang fruit knife na kinuha niya mula sa mesa. Hiniwa niya ang mukha ni Ricardo. Sumigaw siya at binitawan siya. Sinamantala ni Carla ang pagkakataon upang tumakas mula sa silid. Pinatay ko ang mga kamera. Nawala sa pag-iisip. Mas interesante ang away ng aso kaysa sa inaasahan ko. Sa sandaling iyon, tumawag si Mateo. Binibining Moretti, kakadating lang ng resulta ng emergency board meeting. Opisyal nang tinanggal si Ricardo at si Victorio Blackwood ay naospital dahil sa atake sa puso. Ang stock ay umabot muli sa maximum drop nito. Bahagyang tumawa si Mateo. Nagmamay-ari na tayo ngayon ng 18% ng mga share. Sa suporta ng ilang maliliit na shareholder, sapat na iyan upang maglunsad ng hostile takeover bid, hindi pa sapat.
Nagpunta ako sa bintana. Madilim ang gabi na parang tinta. Gusto kong makita ang Blackwood Construction na tuluyang gumuho. Matapos ang tawag, binuksan ko ang safe at kinuha ang isang matagal nang nakatagong dokumento. Ito ay isang kopya ng diary ng aking ina. Detalyado nito ang buong proseso kung paano natuklasan ng aking ina ang ebidensya ng mga krimen ng pamilya Blackwood at Vance. Ang petsa sa huling pahina ay ang araw bago siya namatay. Ina, sa lalong madaling panahon wala sa kanila ang makakatakas. Kinabukasan ng umaga, kinatok ng apurahan ni Lucas ang pinto. Binibining Sofia. May problema. Nawawala sina Ricardo at Carla. Hinanap ang villa. Bigla akong tumayo. Mga 3 a.m. Binugbog ang guwardya at nabura ang mga recording ng kamera. Iniabot sa akin ni Lucas ang isang tablet, ngunit isang kamera sa isang eskinita ang nakahuli sa kanila na sumasakay sa isang silver van. Sa malabo na footage, makikita sina Ricardo at Carla na kinaladkad sa isang van ng mga lalaking nakaitim. Mukhang hindi sila kusang loob na sumama. Hindi sila mga tauhan natin. Sumimangot ako. Suriin ang license plate. Peke. Umiling si Lucas, ngunit ang van ay patungo sa port. Agad kong tinawagan ang aking ama. Ngunit boses ng isang estranghero ang sumagot. Binibining Moretti. Kung gusto mong makita muli ang iyong ama at ang iyong asawa, pumunta ka sa warehouse number 3 sa port ng mag-isa. Kung hindi, namatay ang telepono. Narinig ko ang takot na sigaw ni Ricardo sa background. Sa inabandonang bodega sa tabi ng pier, dala ng hangin sa dagat ang amoy ng asin. Tumayo ako sa dilim, naglalaro ng maliit na pistola na nakatago sa aking manggas. Ang malamig na metal ay bahagyang nagpakalma sa akin. Si Lucas at 6 na bodyguard ay nakakalat sa paligid, handang gumalaw. Binibining Sofia. Kumpleto na ang reconnaissance. Narinig ko ang boses ni Lucas sa aking earpiece. 2 lalaki sa harap na pinto, 2 sa likod, 4 sa kabuuan. Hindi kilalang mga mukha, hindi sila mukhang lokal na kriminal. Nasaan si Ama? Kumpirmado sa thermal camera. 4 na tao sa loob, 2 ang nakatayo, 2 ang nakaupo. Ang isa sa mga nakaupo ay may build na katulad ng Sadon. Huminga ako ng malalim at pinindot ang aking earpiece. Isa katuparan ang plano. Pagkatapos ng 5 minuto, mula sa likod na pinto ng bodega, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbagsak ng kung ano. Sinamantala ko ang pagkakataon upang lumapit sa harap na pinto at sadyang inapakan ng isang piraso ng basag. Sino iyan? Narinig ko ang isang nagdududang boses mula sa loob. Ako si Sofia Moretti. Sinabihan mo akong kung mag-isa. Itinaas ko ang aking boses. Sa isang hiyaw, bumukas ang pintong bakal at isang baril ang itinutok sa aking noo. Ang lalaking may hawak ng baril ay isang higante na may nakakatakot na tingin. Isang pilat sa ilalim ng kanyang kaliwang mata ay partikular na nakakabagabag. Hanapin siya. Utos niya. Mahina kong itinaas ang aking mga kamay at hinayaan ng isa pang lalaki na kapkapan ako. Kinuha nila ang aking telepono at pitaka, ngunit hindi nila nahanap ang kutsilyo na nakatago sa aking panloob na kasuotan o ang baril sa aking manggas. Pumasok ka. Tinulak ako ng lalaking may pilat. Madilim at basa ang bodega. Isang solong bombilya na nakasabit sa gitna ang tanging pinagmumula ng ilaw. Sa ilalim nito, isang lalaki na nakaitim na trench coat ang nakaupo na nakatalikod sa akin. Ang mga armadong goons ay nasa kanyang tabi. Sa sahig, nakahandusay sina Ricardo at Carla, nakatali ang kanilang mga kamay sa likod, nakapiring ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng dugo, walang bakas ng aking ama. Binibining Moretti, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Dahan-dahang lumingon ang lalaking nakaitim na trench coat, isang mukha na hindi ko pa nakita, nasa edad 40, na may matalas na ilong at isang mahabang pilat na tumatawid sa kanyang pisngi patungo sa kanyang leeg. Ngumiti ang lalaki, ipinapakita ang dilaw ng ngipin. Magiging maayos si Don Vicente. Tinawagan kita ngayon upang gumawa ng isang proposal. Anong proposal? Ang mga teritoryo na iniwan ng mga pamilya Blackwood at Vance, sabi niya.
sanay na nagpapaikot ng isang butterfly knife sa pagitan ng kanyang mga daliri. Binibining Moretti, pinabagsak mo sila sa isang pinakamapangahas na paraan kamakailan. Nagustuhan iyan ng aming boss. At sino ang iyong boss? Hindi mahalaga iyan, sabi niya. Tumayo at lumapit kay Ricardo. Idinikit ang dulo ng kanyang kutsilyo sa kanyang pisngi. Ang mahalaga ay maaari tayong magtulungan. Makukuha mo ang iyong paghihiganti at makukuha namin ang kanilang mga negosyo. Ano sa tingin mo? Takot na takot si Ricardo. Lumaki ang kanyang mga mata at gumawa ng mga mahinang tunog, umiling. Nahimatay na si Carla. Ngumisi ako. Kinidnap mo ang aking asawa para lang gumawa sa akin ng proposal ng kooperasyon. Kung hindi, hindi namin magkakaroon ng karangalan na mag-host ng isang tulad mo, binibining Moretti. Nagkibit balikat ang lalaki. Bukod pa rito, isipin mo na lang na pabor. Inasikaso namin ang ahas na ito na sumubok na ipatigil ka. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay matalas at malinaw. Hayaan mo akong hulaan, kayo ay mula sa kalaban na sindikato, ang mga lobo, tama? Narinig ko na kamakailan lang ay nawalan kayo ng maraming negosyo sa Asya dahil sa aking ama. Bahagyang nanigas ang mukha ng lalaki at huminto ang kutsilyo sa paggalaw. Binibining Moretti ay may sapat na impormasyon. Hindi lang iyan, sabi ko. Huminto ng 3 metro mula sa kanya. Alam ko rin ang tungkol sa kargamento na darating sa port na ito ngayong gabi. Sa ngayon, isang anonymous tip ang nakarating na sa FBI. Ikaw! Ang galit na lalaki ay lumukso sa aking gamit ang kutsilyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumabog ang kisame ng bodega at bumagsak ang 12 smoke grenades. Isang matalas na usok ang pumuno sa bodega sa isang iglap. Mga putok ng baril, sigaw, mga yapak, lahat ay naghalo sa isang kaguluhan. Binibining Sofia! Bumaba ka! Narinig ko ang boses ni Lucas sa aking earpiece. Bumagsak ako sa sahig at kinuha ang baril mula sa aking manggas. Sa usok, dumaan sa akin ang lalaking may pilat. Binaril ko siya sa tuhod. Bumagsak siya. Sumisigaw. 5 minuto pagkatapos, nang humupa ang usok, 12 bodyguard, armado hanggang sa ngipin, ang kumontrol sa sitwasyon. Ang lalaki na nakaitim na trench coat at ang kanyang mga goons ay nasa sahig at sina Ricardo at Carla ay nakasandal sa isang sulok na parang mga patay na aso. Nasa daan na ang Don. Pinagpag ni Lucas ang aking damit. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Lumapit ako kay Ricardo at marahas na hinila ang piring mula sa kanyang bibig. Honey, ang iyong mga kaibigan ay tila hindi gaanong maaasahan. Si Ricardo, sa pagitan ng luha at sipon, ay nagmakaawa. Sofia, iligtas mo ako. Gusto akong patayin ng mga hayop na iyon. Sayang lang at hindi sila nagtagumpay. Tumayo ako at sinabihan si Lucas. Dalhin mo sila sa istasyon. Mga kaso, kidnapping at attempted murder. Attempted murder? Nagtatakang tanong ni Lucas. Itinuro ko ang isang kamera sa isang sulok ng bodega. Kaka-record ko lang ng kanilang kumpisal. Inamin din nila na pinlano nila ang aksidente sa kotse kahapon. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, biglang sumigaw si Ricardo. Sofia! Isa kang demonyo! Ito ay lahat ng iyong setup. Sinipa siya ni Lucas. Umiling ako at tinawagan ng aking ama. Ama, ayos na ang lahat. Sinubukan ng mga lobo na makialam. Oo, naabisuhan ko na ang FBI. Hihintayin kita. Matapos ibaba ang tawag, lumabas ako sa bodega. Ang araw ng umaga, na sumisikat pa lamang sa horizon, ay ginintuan ng port. Sa malayo, papalapit ang mga sirena ng pulis at mula sa kabilang direksyon, dumating ang mga kotse ng aking ama. 4 na araw pagkatapos, isang lindol ang yumayanig sa mundo ng pananalapi ng Maynila. Opisyal na inihayag ng Moretti Group ang pagkuha ng Blackwood Construction. Bilang tagapagmana ng grupo, nagdaos ako ng isang press conference kung saan ibinunyag ko ang matagal ng korupsyon ng Blackwood Construction. Sa araw ding iyon, sinalakay ng pulisya ang Blackwood Construction Headquarters at inaresto si George Vance sa maraming kaso, kasama na ang smuggling at bribery. Ang aking larawan,
na sumasagot sa mga tanong ng mamamahayag sa harap ng Blackwood Construction Building ay nasa front page ng bawat pahayagan. Isang Chanel suit, ang pulang brilyante na kuwintas ng aking ina, at isang kumpiyansang tindig. Isang larawan na ganap na naiiba mula sa bida ng isang trahedya na 6 na buwan na ang nakalipas ay nakakulong sa isang bodega na may bali na binti. Binibining Moretti, bilang bagong presidente, pananatilihin mo ba ang kasalukuyang pamunuan? Tanong ng isang mamamahayag. Ngumiti ako. Siyempre hindi. Kailangan ng Blackwood Construction ng isang kumpletong pagbabago mula sa pamunuan nito hanggang sa corporate culture nito. Sabi na ang iyong asawa, si Ricardo Blackwood, ay inakusahan ng embezzlement at pag-uudyok ng pagpatay. Ano ang masasabi mo? Ang batas ang magbibigay ng patas na hatol, sabi ko ng may solemning ekspresyon. Personal, labis akong nagsisisi at nalulungkot sa mga ginawa ni Ginoong Blackwood. Pagkatapos ng press conference, naghihintay si Mateo sa akin sa boardroom. Binibining Moretti, narito ang mga final acquisition documents. Kailangan lang ang iyong pirma. Tiningnan ko ang mga dokumento at biglang naging mausisa. Ginoong Santos, bakit mo ako tinutulungan? Dahil lang ba sa aking ama? Inayos ni Mateo ang kanyang salamin. Sa simula, oo, ngunit nag-alinlangan siya. Isang pambihira para sa kanya. Humanga ako sa iyong tapang at talino. Ngumiti ako at pinirmahan ang mga dokumento. Blackwood Construction, ngayon ay Moretti Holdings. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Umaasa ako na magiging tunay na responsableng kumpanya ito. Bibisitahin ko ang isang matandang kaibigan, sabi ko, na tiningnan ang aking relo. Inaresto si Ricardo ngayong umaga. Kailangan ko siyang aliwin. Ang silid ng pagbisita sa bilangguan ay malamig at tahimik. Nakasuot si Ricardo ng orange jumpsuit. Mahaba ang kanyang balbas, duguan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, sinugod niya ang bulletproof glass, ngunit pinigilan ng isang guwardiya. Sofia, demonyo ka! Sumigaw siya, hinahampas ang salamin. Kalmado kong kinuha ang receiver. Ricardo, ang iyong mga kaso ay embezzlement, fraud, incitement to murder. Sa kabuuan, makukulong ka sa loob ng hindi bababa sa 20 taon. Ay, sa daan. Nagpa siya si Clara na tumestigo laban sa iyo. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ikaw at si George Vance ang nagplano ng pagpatay sa mga pinapaalis na residente. Namutla ang mukha ni Ricardo. Isang kasinungalingan. Lahat iyan ay gawa ng matandang iyon na si Vance. Siyempre, kinuha ko ang isang recorder at pinindot ang play. Sa recording, malinaw na sinasabi ni Ricardo, magpadala kayo ng ilang lalaki upang turuan ang mga nagpoprotesta na iyon ng leksyon. Wala akong pakialam kung may mamatay. Peke. Ang recording na iyan ay peke. Sumigaw si Ricardo. Hindi iyan ang iisipin ng hukom. At tungkol sa sanggol na nawala ni Carla, lumabas ang resulta ng DNA test. Hindi iyon ang aking anak. Nanatili si Ricardo na walang galaw na parang tinamaan ng kidlat. Kung gayon, kanino iyon? Sa iyong ama, matigas kong tinapos. Kinumpisal mismo ni Clara. Bumagsak si Ricardo sa upuan na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, akin na ang Blackwood Construction. Lahat ng share sa iyong pangalan at sa iyong ama ay ginamit upang takpan ang mga pondo na iyong ninakaw at upang bayaran ang mga biktima. Pag-alis sa bilangguan, nakakabulag ang araw. Naghihintay si Lucas sa akin sa tabi ng kotse. Binibining Sofia, gusto ka nang doon sa ari-arian. Sumakay ako sa kotse. Sa loob ng 6 na buwan, mula sa isang biktima ng isang nabigong kasal, naging tagapagmana ako ng $1 bilyong na organisasyon. Ang kagalakan ng paghihiganti ay dahan-dahang nawala, nagiiwan ng pakiramdam ng kawalan. Ina, nakikita mo ba ako? Lahat ng nanakit sa iyo ay nagbayad na. Nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Bagong development. Namatay si George Vance sa bilangguan dahil sa atake sa puso. Ipinakita ng autopsy ang mga bakas ng isang talamak na lason sa kanyang sistema. Tiningnan ko ang screen at dahan-dahang ngumiti. Pinlano ng aking ama ang lahat. Lucas, sabihin mo kay ama na darating ako para sa hapunan ngayong gabi
at makipag-ugnayan sa Swiss Bank upang mag-schedule ng appointment upang ideposito ang kuwintas ng aking ina sa isang safe deposit box. Oo, binibining Sofia. Sa labas ng bintana, kumikinang ang skyline ng lungsod sa paglubog ng araw. Nagsisimula pa lamang ang aking panahon. Sa pinakamataas na palapag ng Moretti International Building, dating Blackwood Construction, may hawak akong isang baso ng whiskey at pinanood ang napakagandang tanawin ng Maynila sa gabi. 3 buwan na mula nang makulong si Ricardo at makuha ang kumpanya. Nandoon ako halos gabi-gabi, ngunit hindi pa rin ito totoo. Presidente Moretti, narito ang financial report ngayon. Pumasok si Mateo at naglagay ng isang dokumento sa aking desk. Matapos ipagpatuloy ang proyekto ng Hudson Yards, lumampas sa inaasahan ang mga benta. Magaling ang trabaho, Direktor Santos. Uminom ako ng whiskey. Hindi umalis si Mateo, kundi lumapit. Hindi ka pa dumadalo sa anumang pulong sa loob ng 1 linggo. Nag-aalala ang board of directors. Ano ang inaalala nila? Natatakbo ako kasama ang pera? Ngumisi ako. Nag-aalala sila sa iyo. Naging kakaibang malumanay ang boses ni Mateo. Matapos makamit ang paghihiganti, maraming tao ang nahuhulog sa pakiramdam ng kawalan. Noon lamang ako lumingon, upang tingnan siya. Hindi nakasuot si Mateo ng kanyang salamin. May mga eye bag siya sa ilalim ng kanyang mga mata at maluwag ang kanyang kurbata, isang larawan na ganap na naiiba mula sa kanyang karaniwang propesyonal na tindig. Mukhang ikaw ang nangangailangan ng pahinga. Gusto mo nang inumin? Nag-alinlangan siya ng isang sandali. Pagkatapos ay tumango. Uminom kami ng tahimik. Bakit mo ako tinulungan? Dahil lang ba talaga sa aking ama? Tanong ko bigla. Inikot ni Mateo ang kanyang baso. Sa simula, oo. Ngunit, nag-alinlangan siya. Isang pambihirang pangyayari para sa kanya. Humanga ako sa kung sino ka. Sofia Moretti. Bumagsak ang aking puso. Agad akong tumingin sa malayo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ito biro. Inilagay ni Mateo ang kanyang baso at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang jacket. Ito ay isang brotse na ipinagkatiwala ng iyong ina sa aking ama. Ngayon ay bumalik ito sa tunay na may-ari nito. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang mahusay na ginawang pearl brooch. Malinaw na ito ay isang set kasama ang black pearl necklace ng aking ina. Sinabi ng aking ama na 20 taon na ang nakalipas pagkatapos ng sunog na iyon, iniligtas ng iyong ina ang iyong ama. Ang brotse na ito ang tanging alaala na iniwan ng iyong ina. Sunog? Anong sunog? Hindi ba sinabi sa iyo ng Don? 20 taon na ang nakalipas. Sumabog ang planta ng kemikal ng Vance. 3 kalapit na distrito ang nawasak. Biglang naging mabigat ang baso sa aking kamay. Ang pagkamatay ng aking ina ay nangyari pagkatapos mismo ng insidente na iyon. Kailangan kong makita ang diary ng aking ina. Ibinaba ko ang baso at kinuha ang aking coat upang umalis. Teka. Pinigilan ako ni Mateo. Nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit nagpapadala ng pera si Victorio Blackwood kay Clara. Hindi para sa kanya, kundi para kay George Vance. Binibili ni Victorio ang kanyang katahimikan para sa pakikilahok sa pagpatay sa iyong ina. 20 taon na ang nakalipas. Malamig ang USB drive sa aking kamay. 20 taon na ang nakalipas muli, ang pinakamadilim na panahon ng aking buhay. Bukas ay kakausapin ko ang aking ama at tatanungin ang lahat. Sa atik ng ari-arian ng aking ama, sa isang maalikabok na kahon, nakita ko ang brown leather diary ng aking ina. Ika, 3 ng Mayo, 1998. Nakuha ko ang mapagpasyang ebidensya. Ang eksena ni Claudio Vance na pumatay ng isang nagpoprotesta sa construction site. Bukas, ire-report ko siya. Mayo 4. Dumating si Victorio Blackwood. Gusto niyang bilhin ang film roll sa mataas na presyo. Tumanggi ako. Nang umalis siya, nakakatakot ang kanyang tingin. Sinusundan niya ako. Itinago ko ang isang kopya ng film roll sa diary. Doon, huminto ang pagsusulat. Napunit ang huling pahina. Nagsusuklay ako sa kahon at nakakita ng isang piraso ng lumang litrato. Ang aking ina, Victorio Blackwood, at Claudio Vance.
ay nagpo-pose sa harap ng isang karatula na nakasulat na Vance Chemicals. Sa likod ng litrato ay isang maliit na tala. Shareholders Meeting Vance Chemicals, February 1, 1997. Ang apelyido ng aking ina ay Sanchez. Ang aking ama ay Moretti. Maaaring shareholder ang aking ina? Sa sandaling iyon, tumawag si Lucas. Binibining Sofia, nasa ospital ang Don. Atake sa puso. Sa hallway ng ospital, nanatili ang pulang ilaw ng operating room. 3 oras na, mula nang pumasok ang aking ama. Anong nangyari? Hindi namin alam. Pagkatapos ng isang pulong sa mga kinatawan ng mga lobo, bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Isang matandang miyembro ang nagsabi, "Binibining Sofia, may itinatago sa iyo ang Don." Ang sunog 20 taon na ang nakalipas ay isang pagtatangka sa kanyang buhay. Nais ni Claudio Vance na alisin ang isang kakumpetensya at kolektahin ang seguro. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Nakalagpas na siya sa kritikal na yugto, ngunit mayroon na lang siyang 6 na buwan. Pumasok ako sa silid. Napapalibutan ng mga makina ang aking ama. "Sofia, nahanap mo ba ang diary?" "Oo. Nasaan ang film roll na itinago ni Ina?" "Sa study sa ari-arian sa ilalim ng 3 palapag na tile." "Sofia, ipinagkakatiwala sa iyo ang komisyon." "Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan." "Hindi. Makinig ka." Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Patay na si Vance, ngunit hindi titigil ang mga lobo. Harapin mo sila sa isang all-out war o buwagin mo ang organisasyon. Masyadong marumi ang komisyon. Hindi ito lugar para sa isang babae na tulad mo. Sofia, huwag kang maging katulad ko. Inalis ko ang 3 palapag na tile sa study. Sa ilalim nito ay isang kalawang na metal na kahon. Sa loob nito ay ilang film roll at isang liham, ang liham ng aking ina. Sa aking mahal na Sofia. Kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugang wala na ako sa mundong ito. Huwag kang masyadong malungkot. Ito ang aking pinili. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Tanging katarungan lamang. Ang iyong magpakailanman, Ina. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak. Sa sandaling iyon, isang mensahe mula kay Mateo ang dumating. Nalaman ko ang isang bagay. Hindi namatay ang iyong ina mula sa pagkahulog. Siya ay sinakal at pagkatapos ay itinapon mula sa bubong. Kinabukasan ng umaga, tinipon ko ang mga senior member ng organisasyon sa aking opisina. Alam ninyo ang sitwasyon ng aking ama. Gusto kong marinig ang inyong opinyon sa kinabukasan ng komisyon. Isa sa mga matatanda, si Donato, ang nagsalita. Ayon sa mga patakaran, dapat na si Binibining Sofia ang pumalit. Ngunit ngayon sa banta mula sa mga lobo, ito ay isang sitwasyon ng krisis. Kailangan natin ng isang malakas na pinuno. Sinabi mo ba na hindi ako karapat-dapat? Walang masamang intensyon, ngunit ang organisasyon ay hindi tulad ng isang negosyo. Naiintindihan ko. Pinindot ko ang isang pindutan sa aking desk. Pumasok sina Lucas at ang mga armadong bodyguard. Mayroon kayong 3 opsyon. Una, tulungan mo akong gawing isang lehitimong security company ang komisyon. Pangalawa, kumuha ng severance package at umalis. Pangatlo, kinuha ko ang isang folder mula sa drawer. Sumuko sa pulisya. Lahat ng iyong pakikitungo ay nakadokumento dito. Sa huli, karamihan sa mga matatanda ay pinili ang pagre-retiro. Si Donato, galit na galit, ay umalis, na nanunumpa na sasama sa mga lobo. Lucas, bantayan si Donato at ayusin ang isang pulong sa pinuno ng mga lobo ng hapong iyon. Kasama ko si Mateo na nagpunta sa construction site ng Hudson Yards. Ito ay naging isang magandang parke na puno ng tawanan ng mga bata. Ito ang gusto ng iyong ina na makita, sabi ni Mateo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Iniwan ng aking ina ang aking ama, hindi dahil hindi niya ito mahal, kundi dahil gusto niya ang susunod na henerasyon na mamuhay, nang malaya mula sa karahasan at puot, Sofia. Biglang lumuhod si Mateo at kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Alam kong masyadong maaga upang sabihin ito, ngunit gusto kong opisyal na simulan ang panliligaw sa iyo.
Bigyan mo ako ng oras. Tinakpan ko ang kanyang bibig, namumuo ang luha sa aking mga mata. Kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay kay ama at sa komisyon, hihintayin ko hanggat kailangan. Tumayo siya, at dahan-dahang niyakap ako. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng heart surgery ang aking ama. Sa hallway sa labas ng operating room, naglaro ako sa black pearl necklace ng aking ina. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Nang hapong iyon, nakilala ko si Gianni, ang pinuno ng mga lobo, sa Pierre Hotel. Ang komisyon ay bubuwagin at gagawing isang lehitimong security company. Ibinibigay namin ang isang bahagi ng mga teritoryo na iniwan ng pamilya Vance sa iyo sa isang kondisyon, abandoning lahat ng iligal na negosyo. Pagkatapos ng isang tensyong negosasyon, pumayag si Gianni sa proposal. Pagbalik sa ospital, gising na ang aking ama. Ipinakita ko sa kanya ang liham ng aking ina at ang ebidensya. Umiyak siya. Halos pinatay ko siya. Hindi, ama. Tapos na ngayon. Kinuha ng aking ama ang isang dokumento mula sa ilalim ng kanyang unan. Pirmahain mo. Ang komisyon ay iyon na ngayon. Ito ay isang testamento na nag-iwan sa akin ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang sugnay. Kung magpakasal si Sofia Moretti kay Mateo Santos, 10% ng mga share ay ililipat kay Mateo Santos. Tumawa ang aking ama sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Mabuting bata iyan. Mas mahusay kaysa sa manugang na pinili ng iyong ina para sa akin. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inilunsad ang Moretti Security. Sa isang press conference, inihayag ko na 10% ng kita mula sa proyekto ng Hudson Yards ay idodonate sa charity. Presidente Moretti, kumalat ang tsismis na itinatag ng iyong ama ang komisyon. Totoo ba iyan? Oo. Minsan nawala ang aking ama sa kanyang landas, ngunit ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na sinusubukang itama ang pagkakamaling iyon. Ang Moretti Security ay magbibigay ng pagkakataon sa lahat na, tulad niya, ay gusto ng isang bagong simula. Pagkatapos ng press conference, dinala ako ni Mateo sa Central Park sa Hudson Yards. Sofia, matagal ko nang iniisip. Lumuhod siya at kinuha ang isang lumang singsing na diamante. Ang singsing na ito ay sa aking lola. Sinabihan niya ako na ibigay ito sa taong makakapagtapos sa masakit na kasaysayan ng aming pamilya. Naalala ko ang liham ng aking ina. Katarungan. Hindi paghihiganti. Oo. Ngunit sa isang kondisyon, gagawin mong isang children's library ang pinakamataas na palapag ng lumang gusali ng Blackwood Construction na ipapangalan sa aking ina. Isinilid ni Mateo ang singsing sa aking daliri at hinalikan ng likod ng aking kamay. Siyempre, sa aming kasal, inakay ako ng aking ama sa pasilyo. Naghihintay si Mateo sa akin sa dulo, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Itinahi ko ang black pearl necklace ng aking ina sa aking bouquet. Sa aming honeymoon, bumulong ako kay Mateo. Sa tingin ko ay buntis ako. Kung babae, gusto kong ipangalan siya sa aking ina, si Elena. Mahigpit na niyakap ako ni Mateo. Salamat, Sofia, sa pagputol ng kakilakilabot na tanikala ng puot na ito. Sa malayo, sumisikat na ang bukang liwayway ng isang bagong araw. Kumikinang ang mga perlas ng aking ina sa ilalim ng sikat ng bituin na parang isang tuldok na nagmamarka sa pagtatapos ng lahat at sa simula ng lahat.